Nang umagang iyon, unang bahagi ng Hunyo 2018, kasalukuyang tumatagos ang sikat ng araw sa manipis na ulap sa ibabaw ng palaisdaan ng Sugpo sa Hagonoy, Bulacan. Dala ng simoy ng dagat ang amoy alat na humahalo sa alingasaw ng putik mula sa palaisdaan. Tahimik pa ang maliit na daan patungo sa himpilan ng pulisya ng bayan. Tanging maririnig lamang ang tunog ng kadena ng bisikleta ng isang naglalakong magugulay. Mula sa di kalayuan, natatanaw ang dalawang taong mabilis na naglalakad, si Mang Lito, isang lalaki na higit 60 taong gulang. Matipuno ang kanyang katawan, ngunit ang mukha ay puno ng mga guhit ng katandaan. Sa tabi niya, isang batang babae na nagngangalang Maria, ang kanyang manugang, ay mukhang maputla na may namamagang mga mata. Sila ay nagmamadaling pumasok sa himpilan ng pulisya. Eksaktong alas 6, umalingaw ang pinto na gawa sa kahoy nang ito'y buksan. Ilang mga pulis na kararating pa lamang at nag-aayos ng kanilang mga mesa ang nagulat sa kanilang pagdating. Nagsalita si Mang Lito na may paos na boses, sinabing ang kanyang anak na lalaki ay ilang araw nang hindi umuuwi. Huli kaming nagtalo ni Marco tungkol sa paraan ng pamamahala sa palaisdaan. Nais ni Marco na palitan ang lumang paraan ng isang biofloc system. Samantalang para sa akin, iyon ay pag-aaksaya lamang ng pera. Ayon kay Mang Lito, pagkatapos ng pagtatalong iyon, nagpaalam si Marco na pupunta sa Maynila upang mamuhay ng mag-isa. Si Maria ay nakayuko, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa dulo ng kanyang duster. Nanginginig ang kanyang boses nang idagdag ang kanyang salaysay. Sinabi niyang nakatanggap siya ng maikling tawag mula kay Marco. Sinabi raw ni Marco na naghahanap siya ng trabaho sa lungsod upang hindi na siya mag-alala. Ngunit pagkatapos noon, ang numero ng kanyang asawa ay hindi na muling matawagan. Nagsimulang umiyak si Maria. Niyayanig ang kanyang mga balikat. Tila ang kalungkutang iyon ay tunay na dumudurog sa kanyang puso. Itinala ng mga pulis ang ulat bilang isang nasa hustong gulang na umalis ng bahay. Walang anumang senyales ng krimen. Pinayuhan lamang nila ang pamilya na maghintay ng ilang araw pa. Ngunit nang ang ulat ay inilipat sa antas ng probinsya, ang mga papeles ay umabot sa mesa ng isang opisyal na nagngangalang Major Benigno Reyes. Ang lalaking ito ay may karanasan na ng higit sa 20 taon. Nagsisimula ng mamuti ang kanyang buhok, matalas ang kanyang tingin, at ang pinakakilala sa kanya ay ang kanyang katangian na hindi kailanman naniniwala sa isang bagay na masyadong maayos. Binasa muli ni Major Benigno ang ulat. Huminto ang kanyang mga mata sa dalawang bagay. Una, kung totoong nagalit si Marco at umalis, bakit nagkaroon pa siya ng pagkakataong tawagan ang kanyang asawa para pakalmahin ito? Ang isang taong nais patunayan ang sarili ay karaniwang nais pa ring ipaalam ang kanyang kinaroroonan, hindi basta na lamang mawawala. Ikalawa, may agwat na 2 araw bago ginawa ang ulat. Kung talagang nag-aalala ang pamilya, bakit pagkatapos pa ng 2 araw sila nag-ulat? Itinuro sa kanya ng karanasan na ang ganitong pagkaantala ay madalas nangangahulugan na may isang bagay na nais pagtakpan. Sa hapon, nagdao si Major Benigno ng isang maliit na pulong kasama ang kanyang pangkat ng investigador. Itinuro niya ang proyektor na nagpapakita ng mga talaan ng tawag sa telepono ni Marco. Ang resulta ng pagsisiyasat mula sa operator ay nagpakita na walang anumang tawag na pumasok sa numero ni Maria sa oras na binanggit. Lahat ay malinaw na nakatala. Nang may kahinahunan, sinabi ni Major Benigno, nangangahulugan ito na may kasinungalingan sa paunang ulat. Tumahimik ang silid, nagkatinginan ang mga investigador. Kinabukasan, nagpasya siyang personal na pumunta sa palaisdaan na pag-aari ni Mang Lito. Malawak ang palaisdaan, halos 5 ektarya na may higit sa 20 koral. Ang pangunahing bahay ay nakatayo sa gitna ng lugar na pinalilibutan ng mga puno ng niyog at mga daan ng lupa. Nang dumating ang grupo ng mga pulis, ilang mga manggagawa ang kasalukuyang nagpapakain ng sugpo. Nagulat sila nang makitang huminto ang sasakyan ng pulis sa harap ng malaking bahay na may pinturang puti. Pumasok si Major Benigno sa bahay. Agad na may kakaibang naramdaman ang kanyang puso. Hindi dahil sa magulo ito, kundi dahil sa sobrang linis. Makintab ang sahig, maayos ang pagkakaayos ng mesa, ang kwarto ni Marco ay malinis na tila hindi kailanman tinirhan. Ang aparador ay puno ng damit, ang mga sapatos ay nakahanay ng walang anumang senyales ng pagmamadali.
Maging sa ang ulat sa pagkawala ni Marco Ashtray ay mayroon pa ring upos ng sigarilyo na hindi pa nauubos. Tinanong niya si Maria, "Inayos mo ba ang kwartong ito mula nang umalis si Marco?" Mabilis na umiling si Maria, sinabing hindi siya nangahas pumasok dahil hinihintay pa rin niyang bumalik ang kanyang asawa. Ang sagot na iyon ay tila normal para sa karaniwang pandinig, ngunit para sa isang investigador, ito ay masyadong perpekto. Matapos suriin ang bahay, nagtungo ang pangkat sa lugar ng palaisdaan. Tinanong ang ilang mga manggagawa, ngunit kakaiba, halos lahat sila ay pare-pareho ang sagot. Sinabi nilang si Marco ay umalis upang makipagsapalaran. Walang anumang kakaibang nangyari. Lalong naghinala si Major Benigno. Alam niya na ang mga tao sa probinsya ay karaniwang tapat at ang kanilang mga kwento ay madalas na nagkakaiba-iba sa detalye. Kung lahat ay eksaktong magkakatulad, nangangahulugan itong sila ay na-briefing na. Sa gitna nila ay may isang matandang lalaki na nagngangalang Mangkaryo. Puti na ang kanyang buhok, maitim ang balat dahil sa araw. Mahigit 20 taon na siyang nagtatrabaho sa palaisdaang iyon. Nang kausapin ng hiwalay, matagal na yumuko si Mangkaryo. Pagkatapos ay sinabi niya ng mahina. Nitong mga huling gabi, ang koral bilang 5 ay mukhang kakaiba. Ang mga sugpo ay madalas na lumilitaw sa ibabaw tuwing gabi. Ang tubig nito ay may masamang amoy. Minsan pa nga ay nakita niya si Maria na nakatayong mag-isa sa gilid ng koral na iyon sa kalagitnaan ng gabi. Ang pahayag na iyon ay nagpatahimik kay Major Benigno sandali. Tumingin siya sa direksyon ng koral bilang 5 na tahimik na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw sa hapon. Marahan ang ihip ng hangin, ang ibabaw nito ay tila payapa. Gayunpaman, sinasabi ng kanyang puso, sa ilalim ng putik na iyon ay may isang bagay na sinusubukang itago. Pinunasan niya ang kanyang noo ng panyo at pagkatapos ay nagbigay ng utos. Ang koral bilang 5 ay dapat bantayan. Walang sinumang maaaring pumasok ng walang pahintulot. Ang pagpapakain ay pansamantalang itinigil. Ikinabit ang mga kamera na nakatutok sa koral. Nang gabing iyon, may nai-record ang kamera. Si Maria ay nakatayo ng matagal habang nakatitig sa direksyon ng koral. Ang kanyang mukha ay hindi na malungkot kundi balisa. Kumikinang ang kanyang mga mata sa dilim. Tila alam niya na ang lihim sa ilalim ng koral ay malapit ng mabunyag. Pinanood ni Major Benigno ang recording ng paulit-ulit, pagkatapos ay huminga ng malalim. Kinaumagahan, isang biglaang pulong ang idinaos. Isang mahirap na desisyon ang ginawa. Ang koral bilang 5 ay dapat pampahina hanggang matuyo. Ang hakbang na ito ay may malaking panganib. Nangangailangan ito ng gastos, oras, at kung sa huli ay wala namang makita, sila ay maaaring sisihin. Ngunit si Major Benigno ay kumbinsido na ang katotohanan ay naghihintay sa ilalim noon. Sinabi niya sa kanyang pangkat, kung hindi tayo kikilos ngayon, ang ebidensya ay mawawala at lalamunin ng putik. Lahat sa wakas ay sumang-ayon. Noong ika-6 ng Hunyo 2018, -5 ng umaga, pinaandar ang malaking water pump. Ang ingay nito ay umalingaw at bumasag sa katahimikan ng nayon. Dahan-dahang bumaba ang tubig, ipinapakita ang itim at malapot na putik. Ang buong pangkat ng investigador ay nakatayo sa gilid na naghihintay na may kaba sa dibdib. Tila mabagal ang pagtakbo ng oras hanggang sa -3 ng hapon. Isang tekniko ang sumigaw na may natagpo ang kakaibang bagay sa ilalim ng koral. Lahat ng tao ay tumakbo papalapit. Ang masangsang na amoy ay tumusok sa ilong. Mula sa putik, dahan-dahang lumitaw ang isang itim na bagay na nakatali sa isang malaking bato. Ang mga tao ay natigilan, ang ilan ay halos masuka. Ito ay isang bangkay ng tao. Ang katawan ay nakagapos, ang mukha ay wasak at hindi na makilala. Ngunit sa bulsa ng pantalon ay mayroon pa ring singsing pangkasal na may inisyal na SA at walang duda pa. Iyon si Marco, ang kaisa-isang anak ni Mang Lito, ang asawa ni Maria. Sa gilid ng koral, si Major Benigno ay nakatayong matigas. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa bangkay na kararating pa lamang. Mabigat ang kanyang puso, ngunit ang kanyang paniniwala ay napatunayan. Ang kasong ito ay hindi lamang isang taong nawawala. Ito ay isang planadong pagpatay at mula noon,
ang investigasyon ay pumasok sa isang bagong yugto. Nang umagang iyon, ang kapaligiran sa nayon ng Hagonoy ay biglang nagimbal. Ang balita tungkol sa pagkakatuklas sa bangkay ni Marco sa ilalim ng koral bilang 5 ay mabilis na kumalat na parang simoy ng dagat na nagdadala ng amoy ng lansa sa bawat sulok ng nayon. Ang mga residente ay nagkumpol-kumpol na nakatayo sa gilid ng daan ang bahay na sobra sa ayos ng palaisdaan. Ang ilan ay nagtatakip ng bibig, ang ilan naman ay nagbubulungan. Walang sinuman ang makapaniwala na sa likod ng katahimikan ng koral na matagal nang naging mapagkukunan ng kabuhayan ay may nakatagong madilim na lihim. Si Maria ay humagulgol nang hilingin na kilalanin ang damit at ang singsing sa daliri ng bangkay. Siya ay bumagsak sa lupa. Ang kanyang boses ay tumataginting. Ang kanyang katawan ay malakas na nanginginig. Ilang mga ina na kasamang nanonood ang napaluha, nakakaramdam ng awa, ngunit si Major Benigno ay nanatiling kalmado. Matalas ang kanyang tingin na nagmamasid sa bawat galaw. Alam niyang ang pag-iyak ay maaaring maging tapat, maaari rin itong maging isang maskara. Samantala, si Mang Lito ay nakatayo lamang na may malamig na mukha. Sandali lamang niyang tiningnan ang bangkay ng kanyang anak at pagkatapos ay nagsabi ng maikli, "Si Marco iyan." Walang sigaw, walang patak ng luha. Ang reaksyon na iyon ay lalong nagpakumbinsi kay Benigno na may isang bagay na itinatago. Mabilis na kumilos ang pangkat ng forensic. Isinara nila ang lugar, nangolekta ng mga sample ng putik, sinukat ang mga bakas ng paa sa paligid ng koral. Sa kanlurang bahagi, malinaw na nakikita ang bakas ng gulong ng kariton na hinila mula sa direksyon ng bodega patungo sa tubig. Sa tabi nito ay may bakas ng 2 tao, isang malaki, isang maliit. Lahat ng iyon ay maingat na itinala. Si Benigno ay nakatayo habang pinagmamasdan ang mga linyang iyon na may mabigat na damdamin. Ang bawat bakas ay isang kwentong iniwan ng salarin at ang kwentong iyon ay dahan-dahang nagsisimulang magsalita. Sa hapon, bumalik ang pangkat sa himpilan ng pulisya ng bayan. Ang maliit na silid-pulungan ay puno ng mga mapa ng palaisdaan, mga larawan at mga paunang ulat. Binuksan ni Benigno ang usapan na may matigas na tono. Si Marco ay hindi namatay sa pagkalunod. Siya ay pinukpok mula sa likod gamit ang isang matigas na bagay hanggang sa mawalan ng malay. Pagkatapos ay iginapos at inilubog. Ito ay planadong pagpatay. Lahat ay natahimik. Ipinagpatuloy niya. May 2 salarin, batay sa bakas ng gulong at paa. Ang paunang hinala ay isang taong nasa loob ng pamilya. Dahil sila lamang ang may malayang akses sa bodega at sa koral sa gabi. Ang pangalan ni Mang Lito at Maria ay agad na pumuno sa tahimik na silid na iyon. Kahit na walang sinuman ang bumigkas nito. Nang gabing iyon, si Benigno ay nakaupong mag-isa sa beranda ng opisina, nakatitig sa madilim na kalangitan ng Bulacan. Ang tunog ng mga kuliglig at ang amoy alat ng dagat ay pumapasok sa bukas na bintana. Naalala niya ang maraming kaso na kanyang hinawakan. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mabigat ang kanyang pakiramdam. Ang pumatay ng ibang tao ay malupit na, ngunit ang pumatay ng sariling anak o sariling asawa ay ang pinakamahirap tanggapin na kataksilan. Sa malaking bahay sa palaisdaan, nagbago rin ang kapaligiran. Ang mga manggagawa na karaniwang masayahin ay ngayon ay nagbubulungan, takot magsalita. Si Mang Caryo, ang matandang lalaki na unang nagbigay ng pahiwatig, ay piniling manahimik sa isang sulok. Kumakabog ang kanyang dibdib, takot na mabunyag ang kanyang lihim. Samantala, si Maria ay nagkulong sa kwarto, hindi kumakain, hindi nakikipag-usap kahit kanino. Sa gabi ay maririnig ang kanyang hikbi, ngunit hindi malaman kung iyon ay pag-iyak dahil sa pagkawala o dahil sa takot. Si Mang Lito ay nanatiling matatag. Inutusan niya ang mga manggagawa na magpatuloy sa pagpapakain sa ibang mga koral, na tila walang malaking nangyari. Ngunit mula sa kanyang malamig na mga mata, malinaw na may isang bagyo na itinatago. Nagsasalita pa rin siya na may tono ng pag-uutos, tinatawag pa rin ang mga bisita ng may paggalang, ngunit nagbago ang kanyang aura. May isang makapal na pader sa pagitan niya at ng ibang tao. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang tumawag ng mga saksi ang pulisya. Ang mga manggagawa ay muling tinanong. Sa pagkakataong ito, nang hiwalay. Ang kanilang mga sagot ay hindi na magkakatulad.
Inamin ni Nilo na minsan niyang nakita si Mang Lito at Maria na matagal na nag-uusap sa poste ng bantay sa gabi bago nawala si Marco. Sinabi ni Dante na may narinig siyang tunog ng isang bagay na nahulog mula sa direksyon ng bodega bandang hating gabi. Ang mga piraso ng impormasyon na iyon ay lalong nagpatibay sa hinala. Bumuo ng stratehiya si Benigno. Alam niyang ang direktang pag-aakusa ay walang saysay. Kailangan niyang maghintay ng tamang oras, sirain ang alibi, at hayaan ang dalawa na magturo sa isa't isa. Para doon, nagpasya siyang ang kakaibang pagitan ng 2 araw gumamit ng psikolohikal na pamamaraan. Si Maria ay ilalagay sa ibang silid-tanungan na may kasamang isang babaeng pulis. Samantalang si Mang Lito ay tratratuhin sa paraan na susubok sa kanyang pasensya. Bago ang lahat ng iyon, bumalik siya sa lokasyon. Tumayo siya sa gilid ng koral bilang 5 na ngayon ay bakante na. Tanging tuyong putik at mga bakas ng police line. Umihip ang hangin sa hapon, pinapagalaw ang mga puno ng niyog. Yumuko si Benigno, kinuskos ang putik gamit ang dulo ng kanyang sapatos. Sa kanyang puso, bumulong siya, Marco, magpahinga ka na. Ibubunyag namin ang katotohanan. Sino man ang nagkaroon ng puso na kitilin ang iyong buhay. Nang gabing iyon, sa bahay sa palaisdaan, si Maria ay gising. Patay ang ilaw sa kwarto, tanging liwanag ng buwan ang pumapasok sa bintana. Nakaupo siya sa gilid ng kama, nakatitig sa kawalan. Ang alaala ng madilim na gabing iyon ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Samantala, sa kabilang silid, si Mang Lito ay nakaupo na may matigas na mukha, nakatitig sa isang bote ng lambanog. 2 tao na dating tila nasa iisang panig ay ngayon ay nagsisimula ng maghinala sa isa't isa. Sa labas ng bakod, ang kamera ng pulisya ay patuloy na nagmamanman sa bawat galaw. Sinadya ni Benigno na hayaan ang dalawa na maramdaman na sila ay inoobserbahan. Alam niyang ang takot ay ang susi na maaaring magbukas ng lihim. At tama nga, kinabukasan, si Maria ay nagsimulang manghina. Mas mahina na siyang magsalita. Namamaga ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang katawan nang hilingin na pumunta sa himpilan ng pulisya. Tinitigan siya ni Benigno ng mabuti. Nararamdaman na ang oras ng pag-amin ay malapit na. Ang kaso na dating itinuturing na isang taong nawawala lamang ay ngayon ay naging isang malaking trahedya. Ang nayon ng Hagonoy ay hindi na matahimik. Bawat tao ay nagbubulungan. Paano magagawa ng isang ama na maging malupit sa kanyang anak? Paano magagawa ng isang asawa na magtaksil sa asawang nagtitiwala sa kanya? Alam ni Major Benigno na ito ay simula pa lamang. Mayroon pang mga patong ng kasinungalingan na dapat balatan at ang susunod na gabi ang magiging mapagpasya kung ang unang maskara ay babagsak o mananatili pa rin. Matapos matagpuan ang bangkay ni Marco, naramdaman ni Major Benigno na kailangan niyang balikan ang bawat detalye mula sa simula ng ulat. Nais niyang tiyakin kung paano ang takbo ng kwento ay lumiko mula sa hinala ng taong nawawala patungo sa isang pagpatay. Inanyayahan niya ang pangkat na bumalik sa malaking bahay sa gitna ng palaisdaan. Sa pagkakataong ito, na may mas masusing pagsusuri, ang bahay ay tila tahimik. Ang puting pintura na nagsisimula ng kumupas ay nakatayo pa ring marangya sa gitna ng mga puno ng niyog. Mula sa labas, ang gusali ay hindi naiiba sa bahay ng isang may-ari ng palaisdaan. Ngunit para sa mata ng isang investigador, bawat sulok ay isang posibleng bakas. Pagpasok pa lamang sa sala, ang kakaibang pakiramdam ay muling bumalot. Ang sahig ay napakalinis, ang mesa ay maayos na nakahain. Walang maruming pinggan, walang alikabok sa ibabaw ng aparador. Naglakad si Benigno patungo sa kwarto ni Marco. Binuksan ang pinto. Ang amoy ng alkampor ay sumingaw. Ang aparador ay puno ng mga damit na perpektong nakatupi. Ang mga sapatos ay nakahanay ng tuwid na tila bagong bili. Sa mesa ng pag-aaral ay may ilang mga aklat talaan tungkol sa aquaculture na magkakatabi. Itinaas ni Benigno ang isang aklat, binaliktad ang mga pahina, at pagkatapos ay ibinalik ito. Huminga siya ng malalim. Ang isang kabataang lalaki na umalis dahil sa galit ay hindi posibleng mag-iwan ng kwartong ganito. Tiyak na may nag-ayos pagkatapos na siya ay wala na. Sa ashtray malapit sa kama, nakita niya ang isang upos ng sigarilyo na kalahati pa lamang ang nasusunog. Si Marco ay kilalang naninigarilyo.
Matagal na tinitigan ni Benigno ang upos na iyon. Kung totoong umalis si Marco ng malayo, bakit niya iiwan ang sigarilyong kalahati pa lamang ang nasusunog? Isang bagay dito ay hindi magkatugma. Pagkatapos ay tinanong niya si Maria na nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang mukha ay maputla at ang mga mata ay namamaga. Tinanong ni Major Benigno ng marahan kung ang kwartong ito ay kanyang inayos mula nang umalis si Marco. Mabilis na umiling si Maria. Sinabi niyang hindi siya nangahas na hawakan ang mga gamit ng kanyang asawa. Umaasa na isang araw ay babalik si Marco at matatagpuan ang lahat na pareho pa rin. Ang pahayag na iyon ay nakakaantig, ang unang kasinungalingan ay nabunyag sa damdamin ng ilang mga pulis. Ngunit sa isip ni Benigno, ang sagot na iyon ay masyadong perpekto, masyadong maayos, katulad ng mismong kwarto. Sa labas ng bahay, muling tinawag ang mga manggagawa. Si Nilo at Dante ay dumating na may balisang mukha. Inuulit pa rin nila ang lumang sagot na si Marco ay umalis ng bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, mas matagal silang tinitigan ni Benigno hanggang sa pareho silang yumuko. Ang takot ay malinaw na nakikita sa kanilang mga mata. Pagkatapos ay tinawag si Mang Carlo. Ang matandang lalaki ay yumuko ng may paggalang. Inanyayahan siya ni Benigno na umupo sa ilalim ng puno ng niyog malapit sa bakod ng palaisdaan. Malayo sa pandinig ng ibang tao, ang tunog ng mga alon mula sa dagat ay maririnig ng malabo. Nagtanong si Benigno ng simple, mayroon po ba kayong kakaibang nakita nitong mga huling araw? Matagal na nahimik si Mang Carlo. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hawak ang luma niyang sombrero. Sa wakas, sinabi niya ng mahina. Nitong mga huling gabi, ang tubig sa koral bilang 5 ay nagbago ng amoy. Ang mga sugpo ay madalas na lumulutang sa ibabaw at minsan ay nakita niya si Maria na nakatayong mag-isa sa gilid ng koral na iyon hating gabi. Tinitigan ni Benigno si Mang Carlo ng tahimik. Alam niyang ang matandang lalaking ito ay tapat. Tinapik niya ang balikat ni Mang Carlo, nagpasalamat, at pagkatapos ay nagbilin na huwag niyang sasabihin ang bagay na iyon kahit kanino. Pagsapit ng hapon, bumalik si Benigno sa paligid ng bahay. Pinansin niya ang bodega sa kanlurang bahagi. Ang pinto nitong gawa sa kahoy ay bahagyang may bitak. Sa loob ay may mga tumpok ng sako ng patuka, mga nilo na lubid, at isang maliit na kariton na may gulong na bakal. Ang gulong na iyon ay may bakas ng putik. Lumuhod siya, hinawakan ng lupa, at pagkatapos ay may isinulat sa kanyang maliit na kwaderno. Bago umalis sa lokasyon, tumayo siya sa bakuran habang pinagmamasdan ang malaking bahay na may mabigat na damdamin. Mula sa labas, mukha itong marangya, ngunit sa loob ay nagtatago ng lihim. Bawat bintana ay mahigpit na nakasara, bawat pinto ay nakakandado na tila tumatanggi sa pagpasok ng liwanag. Nang gabing iyon, bumalik si Benigno sa himpilan ng pulisya. Tinawag niya ang buong pangkat. Sa mesa ng pulong ay nakalatag ang mga larawan ng bahay, kwarto, bodega, at ang mga resulta ng pagmamasid. Nagsalita si Benigno na may mahinang boses ngunit may diin. Sinabi niyang lahat ng ito ay masyadong maayos. Walang taong galit na mag-iiwan ng bahay na may ganoong kaayusan ng kwarto. Walang manugang na talagang walang alam ngunit makakasagot ng maayos na tila ensayado at walang ama na ganoon na lamang katahimik na titingnan ang bangkay ng kanyang anak. Lahat ay natahimik. Ilang mga batang pulis ay kinilabutan. Isa sa kanila ang nagsabi ng mahina. Ibig sabihin, mula pa sa simula, nanonood tayo ng isang dula-dulaan. Tumango si Benigno at sinabi, "Tama. At ngayon ang ating tungkulin ay buksan ang tabing ng dula-dulaang iyon, bawat patong." Kinabukasan, lalong naging maingay ang nayon. Ang mga residente ay dumarating sa harap ng palaisdaan upang makita lamang ang police line na nakakabit pa rin. Sila ay nagbubulungan. Mayroong hindi makapaniwala. Mayroong nangangahas na magsabi na noon pa man ay may kakaibang kapaligiran na sa malaking bahay na iyon. Isang ina na nagtitinda ng isda ay nagsabi pa, ang pera nga naman ay maaaring magtakip ng bibig ng maraming tao, ngunit hindi nito kayang takpan ang amoy ng putik na nagdadala ng lihim. Si Maria ay lalong naipit. Nagsimula na siyang bihirang lumabas ng kwarto. Payat ang kanyang katawan, blanko ang kanyang tingin.
Sa kabilang banda, si Mang Lito ay sinusubukan pa ring magpakatatag, nagbibigay ng utos sa mga manggagawa na magtrabaho pa rin gaya ng dati. Ngunit ang mga tao ay nagsimula ng dumistansya. Alam nilang may malaking bagyo na papalapit. Nagsulat si Major Benigno ng huling tala sa kanyang libro ng ulat ng gabing iyon. Sumulat siya, ang bahay ay masyadong malinis, ang kwarto ay masyadong maayos, ang sagot ay masyadong perpekto, habang lalong nagiging maayos, lalong nagiging malinaw na may isang bagay na itinatago. At sa pamamagitan yon, ang direksyon ng investigasyon ay lalong naging malinaw. Hindi na naghahanap ng taong nawawala, kundi naghahanap ng katotohanang nakalibing sa likod ng kaayusang gawa-gawa. Sa maliit na silid-pulungan ng himpilan ng pulisya ng bayan. Nang gabing iyon, ang ilaw ng neon ay malabo, katibayan sa loob ng bahay ang mahabang mesa ay puno ng mga papeles, mapa ng palaisdaan, at mga larawang kararating pa lamang. Si Major Benigno ay nakaupo sa dulo ng mesa. Ang kanyang salamin ay nakalagay sa harapan. Seryoso ang kanyang mukha. Ilang mga batang investigador ang naghihintay. Ang ilan ay balisa, ang ilan ay nagsusulat ng mga tala. Binuksan ni Benigno ang unang ulat na isinulat noong ika-3 ng Hunyo 2018. Binasa niya ng marahan, bawat pangungusap ay pinag-aralan at pagkatapos ay isinara ang folder na may malalim na buntong hininga. Mabigat ang kanyang boses nang magsimula siyang magsalita. Si Marco ay huling nakita noong hapon ng ika-1 ng Hunyo. Ang pamilya ay nagulat lamang noong ika-3 ng Hunyo ng umaga. 2 araw na pagkakaiba. Para sa karaniwang tao, maaaring normal iyon, ngunit para sa isang bihasang investigador, ito ay isang senyales ng panganib. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang mga tauhan. Kung talagang nag-aalala sila, bakit sila naghintay ng ganoon katagal? Ang sagot na ibinigay, sinabing si Marco ay umalis lamang dahil sa galit, ngunit ang simpleng lohika ay nagpapakita ng ibang bagay. Ang isang normal na ama, kapag nawala ang kanyang anak, kahit isang araw lang ay mag-aalala na. Ang isang asawa kapag hindi makontak ang kanyang asawa ay tiyak na magpapanik. Ngunit dito, pareho silang nag-antala ng ulat. Isa sa mga batang investigador ang nagtaas ng kamay. Baka umaasa silang si Marco ay uwi ng kusa. Lumingon si Benigno at marahang umiling. Iyon ay isang sagot na tila makatwiran. Ngunit masyadong makatwiran. Idiniin niya na maraming katulad na kaso kung saan ang pag-antala ng ulat ay sinadya upang magbigay ng oras na burahin ang mga bakas. At iyon ang nagpaduda sa kanya mula pa sa simula. Pagkatapos ay itinuro niya ang pisara kung saan nakadikit ang larawan ng kwarto ni Marco. Sinabi ni Benigno, tingnan ninyo ang kaayusan ng kwartong iyon. Tingnan ninyo ang sagot ni Maria na makinis at walang pag-aalinlangan. Lahat ng ito ay parang isang script. Pagkatapos ay tinuktok niya ang larawan ng bodega na nagpapakita ng gulong ng kariton na may bakas ng puti. Iyon ay hindi nagkataon. May isang taong humila ng isang bagay mula doon patungo sa koral. Tumahimik ang silid-pulungan. Tanging ang tunog ng lumang bentilador ang maririnig na umuugong sa sulok. Napagtanto ng mga tauhan ni Benigno na ang kasong ito ay hindi na lamang isang hinala, kundi isang planadong pagpatay. Samantala sa nayon ng Hagonoy, lalong naging ligaw ang mga balita. Sa kapihan malapit sa pantalan, nag-uusap ang mga mangingisda. May nagsasabi na si Marco ay talagang isang anak na naiiba, hindi kasing tigas ng kanyang ama. Mayroon ding nagbubulungan na si Maria ay madalas na nakikitang naglalakad mag-isa sa gabi. Lahat ng kwento ay naghahalo. Ang ilan ay totoo, ang ilan ay hinala lamang. Ngunit isang bagay ang pareho, lahat sila ay nagtataka kung bakit ang ulat ng pagkawala ay ginawa lamang pagkatapos ng 2 araw. Nang gabing iyon, umuwi si Benigno sa kanyang maliit na bahay. Umupo siya sa terasa, nagsindi ng sigarilyo, nakatitig sa madilim na kalangitan na walang bituin. Dala ng hangin ang tunog ng mga kuliglig at ang amoy alat ng dagat. Naalala niya ang larawan ni Marco sa kasal. Mukhang bata at marupok. Naantig ang kanyang puso. Bumulong siya ng mahina. Bakit kailangan mong mamatay sa kamay ng mga taong dapat na nagpoprotekta sa iyo? Muling nagsulat si Benigno sa kanyang kwaderno.
Isinulat niya, ang pagitan ng 2 araw ay oras upang ayusin ang kwento, hindi oras upang maghanap. Iyon ang pinakamalinaw na senyales na mayroong pagsasaayos. Alam niyang ang investigasyon sa hinaharap ay magiging mahirap. Ang harapin ang ibang tao ay maaaring madali, ngunit ang harapin ang sariling pamilya. Lalo na ang isang malaking negosyante tulad ni Mang Lito ay nangangailangan ng pasensya at stratehiya. Kinabukasan, muli niyang tinipon ang pangkat. Iminungkahi niya na simulang suriin ang data ng telepono ng mas malalim. Hindi lamang ang numero ni Marco, kundi pati na rin ang numero ni Maria at Mang Lito. Lahat ng mga papasok at papalabas na tawag ay pinagtugma. Mula doon ay makikita kung sino ang nakipag-usap kanino. Sa anong oras? Isang batang investigador ang nagsabi, kung si Maria ay talagang nagsinungaling tungkol sa tawag mula kay Marco, nangangahulugan itong may tinatakpan siyang isang bagay. Tumango si Benigno. Iyon ang magiging unang siwang upang guluhin ang kwentong kanilang binuo. Sa kabilang banda, si Mang Lito ay nagsimulang makaramdam ng pagkagambala. Narinig niya ang mga manggagawa ay nagbigay ng pare-parehong sagot mula sa mga manggagawa na maraming tinatanong ang mga pulis. Sinubukan niyang pakalmahin sa pamamagitan ng pagsasabi na lahat ng iyon ay procedure lamang, ngunit ang kanyang puso ay nagsimula ng hindi mapakali. Mas madalas na siyang nag-iisa sa terasa ng malaking bahay, nakatitig sa palaisdaan na tahimik, na tila naghahanap ng sagot sa likod ng putik na ngayon ay bakante na. Si Maria rin ay nagbago. Mas madalang na siyang magsalita. Paminsan-minsan ay makikitang nakaupong tulala sa kwarto, hawak ang singsing pangkasal na dating nakasuot sa daliri ni Marco. Bumagsak ang kanyang luha, ngunit hindi malaman kung iyon ay pag-iyak. Dahil sa pagkawala o dahil sa konsensya. Napagtanto ni Benigno ang isang bagay, ang katotohanan ay hindi maaaring piliting lumabas agad. Kailangan niyang maging matyaga na hayaan ang oras at ang psikolohikal na presyon na gumana tulad ng tubig na patuloy na tumutulo sa bato. Sa huli, lilitaw ang bitak at ang bitak na iyon ang magiging daan papasok. Nang gabing iyon, isinara niya ang pulong sa isang pangungusap. Sinabi niya, "Huwag kalimutan, ang kasong ito ay nagsimula sa isang ulat na naantala ng 2 araw. Mula doon nagsimula ang lahat ng kasinungalingan at mula doon natin gigibain ang kanilang pader." Umaga ng ika-5 ng Hunyo 2018, ang hangin sa himpilan ng pulisya sa Bulacan ay tila mas mabigat kaysa karaniwan. Sa ibabaw ng mesa ni Major Benigno, isang bagong folder ang inilagay ng isa sa mga batang investigador. Iyon ay ang opisyal na ulat mula sa telecommunications operator. Binuksan ni Benigno ang bawat pahina. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa talahanayan na naglalaman ng listahan ng mga tawag. Huminto siya sa isang hanay na dapat sana ay nagpapakita ng tawag mula kay Marco kay Maria. Noong gabing sinabi niyang buhay pa siya, ngunit blanko ito. Walang isa mang tawag. Huminga ng malalim si Benigno. Isinara niya ang folder at sumandal sa kanyang upuan. Kumabog ang kanyang puso hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa katiyakan. Ang kanyang pinaghihinalaan mula pa sa simula ay malinaw na ngayon. Nagsinungaling si Maria. Ang tawag na iyon ay hindi kailanman nangyari. Tinawag niya ang ilan sa kanyang mga tauhan para sa isang maikling pulong. Sa pisara, isinulat niya ang malaking salita na unang kasinungalingan. Ipinaliwanag niya, kapag ang isang tao ay naglakas loob na magsinungaling sa simula, nangangahulugan itong may mas malaking bagay sa likod nito. Pagkatapos ay nagbigay siya ng utos, ihanda ang unang interogasyon para kay Maria. Huwag gamit ang matinding presyon, kundi sa pamamagitan ng malumanay na pakikipag-usap. Hayaan siyang makaramdam ng kaginhawaan. Pagkatapos ay dahan-dahang ipakita ang katotohanan. Tanghali na nang dalhin si Maria sa silid tanungan. Ang silid ay simple lamang, isang mesa na gawa sa kahoy at 2 upuan na magkaharap. Sa sulok ay may isang maliit na kamera na nagre-record. Umupo si Benigno sa tapat niya. Hindi siya agad nagtanong, nag-abot lamang ng isang basong tubig. Tila kinakabahan si Maria, nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang baso. Nagsimula si Benigno na may mahinahong boses. "Maria, alam kong labis kang nalulungkot. Ang mawalan ng asawa ay hindi madali. Nais kitang tulungan.
Ngunit may isang bagay na gumugulo sa akin. Tungkol sa tawag mula kay Marco, tinitigan niya si Maria na may buong empatya. Tila talagang nais niyang maunawaan. Natahimik si Maria. Ang kanyang mga mata ay gumagalaw ng hindi mapakali. Yumuko siya. Pagkatapos ay nagsabi ng mahina. Tumawag sandali si Marco. Hindi agad tumuto si Benigno. Tumango siya at pagkatapos ay binuksan ang folder. Ipinakita ang talahanayan ng data ng tawag. Sinabi niya, ito ang opisyal na talaan mula sa operator. Walang tawag mula sa numero ni Marco sa oras na sinabi mo. Tumingala si Maria, maputla ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang mga labi, ngunit walang salitang lumabas. Nagpatuloy si Benigno ng mahinahon. Kung nagsinungaling ka, ibig sabihin ay may dahilan. Nais kong malaman ang dahilang iyon. Nagsimulang dumaloy ang luha sa pisngi ni Maria. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Matagal siyang humikbi bago sa wakas ay nagsabi, natatakot lang ako. Natatakot ako na kapag sinabi kong si Marco ay walang balita, iisipin ninyo ang hindi. Gusto ko lang magmukhang may pag-asa pa. Tinitigan siya ni Benigno ng tahimik. Sa kanyang puso, alam niyang ito ay hindi lamang isang karaniwang takot. Koral bilang 5 ang naging focus ito ay pagtatakip. Itinala niya sa kanyang isipan, ang unang kasinungalingan ay nabunyag na at mayroon pang ibang kasinungalingan na naghihintay. Sa kabilang banda, si Mang Lito ay tinawag din para sa isang maikling pagsusuri. Dumating siya na may matatag na hakbang, walang ekspresyon ang mukha. Nang tanungin kung bakit naghintay ng 2 araw bago mag-ulat, sumagot siya ng maikli, akala ko nagtatampo lang ang anak ko, uuwi rin siya. Ang sagot na iyon ay tila makatwiran, ngunit nahuli ng mata ni Benigno ang isang kakaibang kislap. Ang isang ama na talagang nag-aalala ay hindi makakatiis na maghintay ng 2 araw. Sa hapon na iyon, isinara ni Benigno ang pulong ng kanyang pangkat na may maikling pangungusap. Ang kasinungalingan ay nagsimula na mula pa noong unang araw ng ulat. Inamin ni Maria na tinawagan siya kahit hindi naman. Ibig sabihin, may kwentong binuo sila ng magkasama. Kailangan nating maging matyaga na maghintay sa susunod na bitak. Sa labas ng himpilan ng pulisya. Ang kapaligiran sa nayon ay lalong uminit. Ang mga residente ay nagsimula ng maglakas loob na magbulungan ng mas malakas. May nagsasabi na minsan nilang nakita si Mang Lito at Maria na magkasamang nakaupo na masyadong malapit. Mayroon ding nagkukwento tungkol sa pagtatalo ni Marco at ng kanyang ama ilang araw bago nawala. Lahat ng piraso ng impormasyon na iyon ay nagdagdag sa apoy ng hinala. Nang gabing iyon sa bahay sa palaisdaan, si Maria ay nakahiga ng hindi mapakali. Naalala niya ang tingin ni Benigno na malumanay ngunit matalas. Ang tingin na tila tumatago sa kanyang puso. Naramdaman niyang ang pader ng depensa na kanyang itinayo ay nagsisimula ng gumuho. Samantala, si Mang Lito ay nakaupo sa terasa, nagsindi ng sigarilyo, nakatitig sa madilim na palaisdaan. Matigas ang kanyang mukha, ngunit sa kanyang dibdib ay may isang hindi mapakali na nagsisimulang kumain sa kanya. Si Benigno. Sa kanyang tahanan ay nagsulat ng bagong tala. Isinulat niya, ang data ay hindi maaaring magsinungaling. Kapag ang mga salita ay sumasalungat sa katotohanan, ang katotohanan ay nagsisimula ng magpakita ng kanyang mukha. Alam niyang gabi-gabi ang psikolohikal na presyon ay magpapahina sa isa sa kanila. At kapag nangyari iyon, ang buong dula-dulaan ay guguho. Kinabukasan, muling tumapak si Major Benigno sa malaking bahay na pag-aari ni Mang Lito. Sa pagkakataong ito, kasama niya ang pangkat ng forensic upang suriin ng mas masusi ang bawat sulok. Sinasalamin ng araw sa umaga ang liwanag sa puting pader ng bahay na iyon. Ginagawa itong tila kumikinang mula sa labas. Ngunit para kay Benigno, ang kislap na iyon ay tila isang tabing na nagtatakip sa kadiliman sa loob. Pumasok sila sa kwarto ni Marco. Ang hangin sa loob ng kwarto ay malamig na may halong amoy ng alkampor at lumang kahoy. Ang mga hakbang ng sapatos ng mga pulis ay malinaw na maririnig sa makintab na sahig. Tumayo si Benigno sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay tinitingnan ang bawat detalye. Ang aparador ay puno ng mga damit na nakatupi. Tila inayos ng isang kamay na napakaingat.
Ang rack ng sapatos ay nakahanay ng maayos nang walang kahit isang pares na nawawala. Sa maliit na mesa ay may isang orasan na tumitiktak pa rin na tila naghihintay sa pagbabalik ng kanyang may-ari. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa kama. Ang sapin ay nakalatag ng patag ng walang kulubot. Ang mga unan ay nakaayos ng simetriko. Walang mga senyales ng isang taong umalis ng kwarto nang nagmamadali. Naisip niya ang isang kabataang lalaki na nagalit at pagkatapos ay nagpa siyang umalis. Tiyak na may mga damit na nakakalat, mga drawer na bukas, o sapatos na nawawala dahil ginamit. Ngunit dito, lahat ay perpekto. Masyadong perpekto. Sa sulok ng mesa, ang ashtray ay nakalagay pa rin. Yumuko si Benigno. Kinuha ang upos ng sigarilyo na kalahati pa lamang ang nasusunog. Ang abo ay nakadikit pa rin na tila iniwan lamang. Matagal niyang tinitigan ang upos na iyon. Kung si Marco ay talagang umalis ng gabing iyon, bakit niya iiwan ang sigarilyong hindi pa ubos? Hindi ba't ang isang naninigarilyo ay karaniwang hinihitit ito hanggang sa huling upos? Tinawag niya si Maria na nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit ang kanyang mga mata ay nanunuri. Maria, mula nang umalis si Marco, pumasok ka ba sa kwartong ito at nag-ayos? Mabilis na umiling si Maria. Maliit ang kanyang boses. Hindi po, sir. Hindi ako nangahas. Gusto kong manatiling ang kamerang nagmamanman lahat tulad ng dati kung sakaling bumalik si Marco. Tumango lamang si Benigno. Alam niyang ang sagot na iyon ay maganda pakinggan kahit na nakakaantig sa puso ng karaniwang tao. Ngunit iyon mismo ang nagpaduda sa kanya. Isinulat niya sa kanyang puso. Habang mas makinis ang isang sagot, mas malaki ang posibilidad na ito ay gawa-gawa. Nagsimulang magtrabaho ang pangkat ng forensic. Kinuhaan nila ng larawan ang bawat sulok, kumuha ng mga sample ng alikabok, at itinala ang posisyon ng mga gamit. Isa sa mga pulis ang bumulong, ang kwartong ito ay tila isang display room, hindi isang kwartong tinitirhan. Marahang tumango si Benigno. Iyon din ang impresyon na kanyang naramdaman. Pagkatapos lumabas ng kwarto, nagtungo sila sa sala. Doon, ang larawan ng pamilya ay nakasabit sa dingding. May larawan ng kasal ni Marco at Maria. Ang kanilang mga mukha ay puno pa ng pag-asa. Huminto sandali si Benigno, tinitigan ang larawang iyon. Sa kanyang puso, nagtanong siya, paano nangyari na ang dalawang taong nakangiti ng masaya sa araw na iyon ay ngayon ay pinaghiwalay ng isang malupit na kamatayan? Sa hapon, bumalik si Benigno sa opisina na may isip na puno. Binuksan niya ang kanyang kwaderno, nagsulat ng ilang pangungusap. Ang kwarto ay masyadong maayos, ang upos ng sigarilyo ay senyales na hindi siya kailanman umalis. Itinanggi ni Maria, ngunit ang kanyang sagot ay masyadong perpekto. Lahat ng ito ay isang entablado ng dula-dulaan. Nang gabing iyon, umupo siya sa beranda ng kanyang bahay, nakatitig sa mga ilaw ng bangka ng mangingisda sa kalayuan. Naalala niya ang kanyang kabataan sa isang nayon sa baybayin kung saan ang mga tao ay namumuhay ng simple, tapat at kung ano sila. Napakalaking pagkakaiba sa kanyang nasasaksihan ngayon sa isang marangyang bahay na nagtatago ng kasinungalingan. Sa bahay sa palaisdaan, si Maria ay nakaupong mag-isa sa kama. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng blanko sa singsing pangkasal sa kanyang daliri. Humagulgol siya, ngunit ang luhang iyon ay hindi malaman kung para kanino. Para kay Marco na wala na o para sa kanyang sarili na nagsisimula ng maipit sa kasinungalingang lalong nagiging mahirap panindigan. Samantala, si Mang Lito ay nakaupo sa terasa, nakatitig sa madilim na palaisdaan na may matigas na mukha. Sa kanyang kamay ay isang sigarilyo. Ang usok nito ay pumapailan lang sa hangin ng gabi. Alam niyang ang mga pulis ay nagsisimula ng lumapit, ngunit naniniwala pa rin siyang makakatagal. Si Major Benigno. Sa likod ng kanyang mga tala, alam niya na ang katotohanan ay hindi maaaring itago ng matagal. Tulad ng amoy ng putik na sa huli ay naaamoy kahit na tinatakpan. Ang kasinungalingan ay palaging makakahanap ng siwang upang mabunyag. At ang maayos na kwartong iyon ay isa sa pinakamalinaw na siwang. Nang araw na iyon, ang araw ay papunta pa lamang sa kanluran nang magpasya si Major Benigno na tawagin ang lahat ng mga manggagawa sa palaisdaan ng isa-isa.
Ang malaking bahay ni Mang Lito na karaniwang maingay sa tunog ng mga taong nagpapakain at ang tunog ng mga makina ay ngayon ay tahimik. Ang mga manggagawa ay nakaupong balisa sa ilalim ng puno ng niyog, naghihintay ng kanilang pagkakataon na tawagin. Ang unang pumasok ay si Nilo. Bata pa ang lalaki, ang kanyang mukha ay puno ng pawis, ang kanyang magaspang na kamay ay hawak ang lumanyang sombrero. Tinanong ni Benigno ng marahan kung may nakita siyang kakaiba mula nang mawala si Marco. Yumuko si Nilo, ang kanyang boses ay nagmamadali. Wala po, sir. Si Marco ay umalis mag-isa. Alam din ng lahat. Ilang minuto pagkatapos si Dante naman. Ang lalaking ito ay medyo mas matanda. Malakas ang kanyang katawan dahil sa naisapagbubuhat ng sako ng patuka. Ang kanyang sagot ay eksaktong pareho. Si Marco ay nagalit at pagkatapos ay umalis ng bahay. Walang ibang nangyari. Tinitigan ni Benigno ang dalawa ng salitan. Lalong lumakas ang kanyang hinala. Alam niya na sa katotohanan, ang kwento ng mga tao sa probinsya ay bihirang magkatulad. Karaniwan ay may maliliit na pagkakaiba, mga detalyeng naiiba, o mga karagdagang kwento. Ngunit sa pagkakataong ito, lahat ng manggagawang tinawag ay tila nagbabasa mula sa iisang script. Iyon ay hindi nagkataon. Iyon ay senyales na sila ay nabriefing na. Nang halos lahat ng mga manggagawa ay nasuri na, tinawag ni Benigno ang huli, isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Carlo. Puti na ang kanyang buhok, maitim ang balat dahil sa araw. Naglakad siya si Maria ay nagpakita ng panghihina ng marahan na may mabigat na hakbang. Pag-upo niya, yumuko siya ng malalim na tila takot magsalita. Nagsalita si Benigno na may mahinahong tono, puno ng paggalang. Mang Carlo, alam kong matagal na kayong nagtatrabaho sa palaisdaang ito. Alam ko rin na kayo ay isang taong tapat. Hindi ko nais na pahirapan kayo. Nais ko lang malaman kung mayroon kayong nakita o naramdaman nitong mga huling araw. Hinawakan ni Mang Carlo ang kanyang sombrero ng mahigpit. Matagal siyang natahimik. Nanginginig ang kanyang mga labi, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa lupa. Sa wakas, na may paos na boses, sinabi niya, nitong mga huling gabi, nakita ko ang koral bilang 5 na kakaiba, sir. Ang mga sugpo ay madalas na lumalabas sa ibabaw. Ang tubig ay mabaho na tila may kung ano sa loob. Inilapit ni Benigno ang kanyang katawan, nakikinig sa bawat salita. Nagpatuloy si Mang Carlo, nakita ko rin si Maam Maria na nakatayo sa gilid ng koral na iyon sa gabi. Mag-isa siya, matagal na tahimik, pagkatapos ay nagmamadaling umalis. Tumahimik ang silid tanungan. Nagkatinginan ang mga tauhan ni Benigno. Ang pahayag na iyon ay tila isang sinag ng liwanag na tumagos sa kadiliman. Tinitigan ni Benigno si Mang Carlo na puno ng pasasalamat. Tinapik niya ang balikat ng matandang lalaki at bumulong, "Salamat po, Tay. Huwag ninyong sasabihin ito kahit kanino. Hayaan ninyo kaming mag-asikaso." Pagkatapos lumabas ni Mang Carlo, umupo si Benigno ng tulala. Isinulat niya sa kanyang kwaderno, koral bilang 5. Mga sugpo na lumalabas sa ibabaw, mabaho ang tubig. Si Maria ay nakita doon sa gabi. Lahat ng mga pahiwatig ay tumuturo sa iisang punto. Sa hapon na iyon, naglakad siya patungo sa koral bilang 5. Ang ibabaw nito ay tila tahimik. Sinasalamin ang liwanag ng araw sa hapon tulad ng isang salamin. Marahan ang ihip ng simoy ng dagat, gumagawa ng maliliit na alon. Ngunit para kay Benigno, ang katahimikang iyon ay nagtatago ng isang bagay na madilim. Matagal siyang tumayo sa gilid ng koral, bumulong ang kanyang puso. Dito itinanim ang lihim na iyon sa nayon. Nagsimulang kumalat ang balita na ang mga pulis ay nagbibigay ng espesyal na atensyon sa koral bilang 5. Ang mga residenteng dumadaan ay napapalingon, nagbubulungan. Mayroon pang sadyang humihinto upang makita lamang. Ang mga bata ay pinagbabawalang lumapit. Para sa mga tao sa nayon, ang koral na iyon ay hindi na isang lugar upang maghanap ng kabuhayan, kundi isang libingan ng lihim. Nang gabing iyon, tinipo ni Benigno ang kanyang pangkat. Inilahad niya ang pahayag ni Mang Carlo ng maiseryosong mukha. Lahat ay sumang-ayon na ang koral bilang 5 ay dapat bantayan ng mahigpit. Ikinabit ang mga kamera, pinatibay ang police line, at pansamantalang itinigil ang pagpapakain ng sugpo.
Sinabi ni Benigno, maghihintay tayo. Ang salarin ay tiyak na hindi mapakali kapag ang lugar na kanilang ginamit ay nagsimula ng mapansin. At tama nga, nang gabing iyon, na-record ng kamera ang figura ni Maria na nakatayo ng matagal sa gilid ng koral. Ang kanyang mukha ay hindi na mukhang malungkot kundi balisa. Ang kanyang tingin ay hindi mapakali, ang kanyang mga kamay ay kinukuyom ang tela ng kanyang damit. Tila alam niyang ang lihim na kanyang itinatago ay malapit ng mabunyag. Pinanood ni Benigno ang recording ng paulit-ulit. Sandali siyang pumikit at pagkatapos ay huminga ng malalim. Alam niyang ang susunod na hakbang ay dapat na mas matapang. Ang koral bilang 5 ay hindi maaaring iwanang ganoon na lamang. Doon nagtatago ang katotohanan, naghihintay na may angat sa ibabaw. Sa hapon na iyon, ang kalangitan sa Hagonoy ay kulay kahel na ginto. Nang ikabit ng pangkat ng investigador ang police line, sa paligid ng koral bilang 5, ang mga residente ng nayon na dumadaan ay huminto, nakatitig ng may pagtataka. Ilang mga ina ang nagbulungan kung bakit isinara ang koral na iyon. Ang mga bata ay pinagbawalan lumapit. Sila ay tumatakbo lamang sa kalayuan habang sumusulyap ng may takot. Sa gilid ng koral, si Major Benigno ay nakatayo, nagmamasid. Nagbigay siya ng utos na ikabit ang mga surveillance camera sa 3 sulok. Isa ay nakatutok mismo sa koral, isa pa sa maliit na daan patungo sa bodega, at ang huli ay sa silangang bakod. Alam ni Benigno na ang kamera ay hindi lamang para makita ang paggalaw ng sugpo, kundi para rin manmanan ang galaw ng taong nagtatago pa rin ang tubig sa koral ay hinigop ng lihim. Matapos maikabit ang lahat, matagal siyang tumayo habang nakatitig sa ibabaw ng tubig. Ang koral ay tila tahimik, ang mga alon nito ay banayad na tinatampal ng simoy ng dagat. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, naramdaman niyang may isang bagay na hindi tama. Ang amoy ng putik na may halong lansa ay sumisingit sa kanyang ilong. Bumulong siya sa kanyang puso. Ang katotohanan ay nagtatago rito. Naghihintay ng oras upang lumabas. Dumating ang gabi. Ang nayon ay lumubog sa dilim. Tanging ang mga ilaw ng gasera sa mga bahay ng mangingisda ang nagbibigay liwanag. Huminto ang mga makina ng palaisdaan. Ang tunog ng mga kuliglig ang nangingibabaw. Sa pansamantalang himpilan ng pulisya, si Benigno kasama ang 2 tauhan ay nakaupo, nakatitig sa maliit na monitor na nagpapakita ng larawan mula sa surveillance camera. Ang orasan. Ipinapakita ang 11:11 ng gabi ng isang anino ng isang tao ang lumitaw sa screen. Ang figura ay dahan-dahang naglakad papalapit sa koral bilang 5. Si Maria. Nakasuot siya ng simpleng mahabang damit. Nakalugay ang kanyang buhok. Huminto siya sa gilid ng koral. Matagal na tumayo. Ang kanyang tingin ay blanko patungo sa tubig. Mula sa screen, malinaw na makikita ang kanyang mukha na puno ng pagkabalisa. Kinukuyom ng kanyang mga kamay ang tela ng kanyang damit. Paminsan-minsan ay lumilingon sa paligid. May nagmamasid. Si Benigno. Inilapit niya ang kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa screen. Nababasa niya ang wika ng katawan ni Maria. Iyon ay hindi mukha ng isang taong nagluluksa dahil sa pagkawala ng asawa. Iyon ay mukha ng isang taong nagtatago ng malaking lihim. Habang tumatagal siya sa pagtayo doon, lalong lumilinaw ang kanyang takot. Isa sa mga batang investigador ang bumulong. Baka namimiss niya lang ang kanyang asawa. Marahang umiling si Benigno. Ang isang taong nangulila ay karaniwang nagdadala ng bulaklak o nagdarasal. Si Maria ay hindi. Nakatitig lamang siya sa tubig na may pagkabalisa. Tila nag-aalala na may isang bagay na lilitaw mula sa ilalim ng putik. Matapos ang halos 20 minuto, lumingon si Maria, mabilis na naglakad pabalik sa bahay. Nai-record ng kamera ang bawat hakbang niya. Sumandal si Benigno, hinaplos ang kanyang mukha gamit ang palad. Alam niyang napatunayan ngayong gabi na tama ang kanilang hinala. Ang koral bilang 5 ay nagtatago ng lihim at alam ni Maria kung ano mismo ang nakalibing doon. Kinabukasan, muling nagtipon ang pangkat ng investigador. Muling pinanood ni Benigno ang recording. Lahat ay nakatitig sa screen na may seryosong mukha. Nang lumitaw si Maria sa gilid ng koral, tumahimik ang silid.
Huminto si Benigno sa isang eksena. Nang si Maria ay nakatitig sa tubig na may tingin na puno ng pagkabalisa. Sinabi niya ng marahan, tingnan ninyo ang kanyang mga mata, iyon ay hindi tingin ng pagkawala, iyon ay tingin ng takot. Lahat ay tumango. Isang investigador ang nagkomento. Tila siya ay naghihintay ng isang bagay na lalabas mula sa loob ng koral. Idinagdag ni Benigno o alam niyang ang isang bagay sa loob ng koral na iyon ay hindi na maitatago pa. Sa hapon, bumalik siya sa lokasyon. Tumayo siya sa gilid ng koral bilang 5, pinagmamasdan ang ibabaw na sumasalamin sa kalangitan sa takip-silim. Umihip ang hangin ng marahan, dala ang amoy alat ng dagat na maihalong amoy ng putik. Alam ni Benigno na ang kanilang oras ay paunti na ng paunti. Kung totoong may isang bagay sa ilalim ng koral, habang tumatagal na pinababayaan, mas magiging mahirap na matagpo ang buo. Nang gabing iyon, nagsulat si Benigno ng tala sa kanyang kwaderno. Ang kamera ay hindi kailanman nagsisinungaling. Si Maria ay nakatayo sa gilid ng koral na may mukhang balisa. Iyon ay senyales na ang koral bilang 5 ay ang sentro ng lahat. Bukas kailangan nating gumawa ng desisyon. Sa malaking bahay sa palaisdaan, hindi makatulog si Maria. Nakaupo siya sa kama, namamaga ang kanyang mga mata, kumakabog ng malakas ang kanyang puso. Nararamdaman niyang minamanmanan siya ng kamera. Kahit na hindi niya alam kung saan eksaktong ikinabit, bawat anino sa bintana ay nagpapagulat sa kanya. Nagsisimula na siyang mapagtanto na ang pader ng kasinungalingan na kanyang itinayo, kasama ang kanyang biyenan ay malapit ng gumuho. Si Mang Lito sa sala ay tinitingnan si Maria mula sa malayo. Alam niyang nanghihina na ang kanyang manugang, matigas ang kanyang mukha, ngunit sa kanyang isipan ay nagkakaroon ng kaguluhan. Napagtanto niyang habang tumatagal ang pagdiin ng mga pulis, mas malaki ang posibilidad na si Maria ay magsalita. Mahigpit niyang hinawakan ang sigarilyo. Ang usok nito ay pumapailan lang sa kisame ng bahay. Samantala, sa himpilan ng pulisya, si Benigno ay nakatitig sa mapa ng palaisdaan na may pulang bilog sa koral bilang 5. Bumulong siya ng marahan. Doon nakalibing ang katotohanan. At bukas ang tubig ay dapat ibaba, ang putik ay dapat buksan upang lahat ng kasinungalingang ito ay mabunyag. Ika-6 ng Hunyo 2018, madaling araw. Ang nayon ng Hagonoy ay nababalot pa rin ng manipis na hamog. Ang mga manok ay kararating pa lamang tumilaok. Ang tunog ng mga makina ng bangka ng mangingisda ay maririnig ng malabo mula sa kalayuan. Ngunit sa palaisdaan ni Mang Lito, naiiba ang kapaligiran. Isang malaking water pump ang dinala mula pa kagabi at eksaktong 5:05 ng umaga, ang ugong nito ay bumasag sa katahimikan. Ang tubig sa koral bilang 5 ay nagsimulang higupin ng marahan. Sa simula, ang ibabaw ay mukhang normal, tanging maliliit na alon ang gumagalaw. Ngunit habang lumilipas ang oras, bumaba ng paunti-unti ang tubig. Ipinapakita ang itim at malapot na putik. Ang amoy ng lansa na maihalong amoy dugo ay kumalat sa hangin, nagdulot sa ilang mga residente na nanonood mula sa malayo na takpan ang kanilang ilong ng tela. Si Major Benigno ay nakatayo kasama ang kanyang pangkat sa gilid ng koral. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa ibabaw na lalong bumababa. Bawat minuto ay tila mahaba. Alam niyang sa likod ng putik na iyon ay may katotohanang naghihintay. Kumakabog ang kanyang dibdib. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Ang orasan ay nagpapakita ng 1:30 ng hapon. Ang ibabaw ng tubig ay kalahati na lamang. Ang malalaking sugpo ay makikitang pumipiglas. Ang ilan ay patay na, ang ilan ay sinusubukan pang lumangoy sa natitirang tubig. Ang mga tekniko ay nagtatrabaho ng husto upang tiyakin na ang water pump ay hindi hihinto. Ang mga residente ng nayon na nagkukumpulan ay lalong dumarami kahit na binabantayan ng mga otoridad upang hindi lumapit. 3:00 ng hapon, biglang sumigaw ang isang tekniko, "Sir, may isang bagay sa kanlurang sulok ng koral." Lahat ng mata ay sabay-sabay na lumingon. Agad na nagbigay ng senyales si Benigno na bumaba ang pangkat ng forensic. Gumamit sila ng mahabang bota. Maingat na humakbang sa putik. Ang amoy ay lalong tumindi. Sa pagkakataong ito, may halong isang bagay na mas matalim, mas tumutusok sa tiyan.
Mula sa loob ng putik, dahan-dahang lumitaw ang isang malaking itim na bagay. Bilog, hindi malinaw ang hugis. Hinukay ng mga pulis ang putik gamit ang pala at unti-unti, isang bagay na nakatalinang lubid ang nagsimulang makita. Ang masangsang na amoy ay nagdulot sa isa sa mga batang investigador na masuka sa gilid ng koral. Nang ang tubig ay tuluyan ng humupa, lahat ng tao ay natigilan. Ito ay isang bangkay ng tao. Ang kanyang katawan ay mahigpit na nakatali sa isang malaking bato gamit ang nilo na lubid. Ang kanyang laman ay sira na, ang kanyang mukha ay wasak, mahirap nang makilala. Ngunit, ang damit na nakakabit ay malabo pang makita. Isang berdeng t-shirt na may puting guhit sa manggas. Sandaling pumikit si Benigno at pagkatapos ay huminga ng malalim. Nagbigay siya ng maikling utos. Itaas ng marahan, huwag hayaang may mawala na ebidensya. Nagtrabaho ng maingat ang mga pulis, tinalian ang bangkay, at pagkatapos ay itinaas ito sa ibabaw ng trapal. Lalong kumalat ang masangsang na amoy, nagdulot sa ilang mga residente na naglakas loob na manood na mapasigaw sa takot. Nang ang bangkay ay matagumpay na naitaas sa lupa, tumahimik ang kapaligiran. Walang sinumang nangahas na magsalita. Tanging ang tunog ng mga ibon na umiikot sa kalangitan. Yumuko si Benigno. Matagal niyang tinitigan ang bangkay na iyon. Mabigat ang kanyang puso, ngunit ngayon ay malinaw na ang lahat. Si Marco ay hindi kailanman umalis. Siya ay pinatay. Pagkatapos ang kanyang katawan ay itinapon sa koral upang mawala at lamunin ang putik at panahon. Tinawag si Maria upang kumpirmahin. Nang makita niya ang damit at ang singsing sa daliri ng bangkay, sumigaw siya ng malakas. Bumagsak sa lupa, umiiyak ng humahagulgol. Ilang mga babae sa nayon ang napaluha. Ngunit si Benigno ay tinitingnan lamang siya na may matigas na mukha. Ang pag-iyak na iyon ay mas tunog na parang takot kaysa kalungkutan. Marahang naglakad si Mang Lito patungo sa bangkay. Sandali siyang tumingin at pagkatapos ay nagsabi ng maikli, si Marco iyan. Walang luha, walang sigaw, isang malamig na pangungusap lamang. Maingat na pinagmasdan ni Benigno ang reaksyon na iyon. Sa kanyang puso, bumulong siya. Ang isang tunay na ama ay hindi posibleng maging ganito katahimik na makita ang kanyang anak na naging bangkay. Agad na nagtrabaho ang pangkat ng forensic. Kumuha sila ng larawan, kumuha ng mga sample, at itinala ang bawat detalye. Ang paunang resulta ng pagsusuri ay nagpakita na si Marco ay hindi namatay sa pagkalunod. May isang malaking sugat sa likod ng kanyang ulo, senyales na pinukpok ng isang matigas na bagay. Matapos mawalan ng malay, saka lamang iginapos ang kanyang katawan at itinapon sa koral. Tumayo ng tuwid si Benigno. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa direksyon ng malaking bahay ni Mang Lito. Alam niyang ang bahay na iyon ang nagtataglay ng susi sa lahat ng kasagutan. Ang mga gabi na masyadong tahimik, ang kwarto na masyadong maayos, ang mga sagot na masyadong makinis. Lahat ngayon ay nagkaroon ng liwanag. Sa hapon na iyon, ang balita tungkol sa pagkakatuklas sa bangkay ni Marco ay kumalat sa buong nayon. Napuno ng tao ang kalsada, nag-uusap na may mahinang tono. Ang ilan ay nagtatakip ng bibig, hindi makapaniwala. Ang mga bata ay nagtatanong sa kanilang mga magulang, bakit may bangkay sa koral? Ang mga magulang ay umiiling lamang. Hindi kayang ipaliwanag kung gaano kalupit ang tao kapag pinaghaharian ng pagnanasa at kasakiman. Nang gabi, umupo si Benigno sa kanyang opisina. Sa harap niya ay ang mapa ng palaisdaan na may malaking pulang bilog sa koral bilang 5. Nagsulat siya sa kanyang kwaderno. Ang katotohanan ay lumitaw na mula sa putik. Ang bangkay ni Marco ay ang pinakamalakas na ebidensya na lahat ng ating pinaghihinalaan ay totoo. Ngayon na ang oras upang alamin kung sino ang nagtanim ng bangkay na iyon sa ilalim ng koral. Hapon pagkatapos na may angat ang bangkay ni Marco mula sa putik, ang silid ng forensic sa ospital ng Bulacan ay napuno ng matapang na amoy ng antiseptiko. Ang mga ilaw ng neon ay maliwanag na nakasindi, ang malamig na mesa na gawa sa bakal ay naging piping saksi. Si Major Benigno ay nakatayo sa sulok ng silid kasama ang 2 batang investigador. Tense ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa bawat galaw ng pangkat ng forensic na nagtatrabaho. Ang doktor ng forensic,
isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may seryosong mukha, ay binuksan ang paunang resulta ng pagsusuri. Na may mahinang boses ngunit may diin, ipinaliwanag niya na ang baga ni Marco ay hindi puno ng tubig. Ibig sabihin, hindi siya namatay sa pagkalunod. Sa halip, may isang malaking sugat sa likod ng ulo, bakas ng pagpukpok ng isang matigas na bagay. Ang sugat na iyon ay sapat na malubha upang maging sanhi ng agarang pagkawala ng malay ng biktima. Pagkatapos noon, iginapos ang kanyang katawan ng nilo na lubid, nilagyan ng pabigat na bato, at pagkatapos ay itinapon sa koral. Sandaling pumikit si Benigno. Nanikip ang kanyang dibdib. Naisip niya ang mga huling sandali ni Marco, isang kabataang lalaki na maaaring lumingon pa, maaaring nais pang magsalita, ngunit biglang pinukpok mula sa likod, bumagsak ng walang pagkakataong lumaban. Pagkatapos ang kanyang katawan ay itinuring na parang isang bagay na walang halaga, itinapon sa madilim na putik, iniwan upang kalimutan. Tinitigan niya ang bangkay na nakahiga sa mesa na gawa sa bakal. Sa kanyang puso, bumulong siya, Marco, ipinapangako ko na ang iyong katotohanan ay hindi lulubog kasama ng putik. Nang gabing iyon, tinipon ni Benigno ang kanyang pangkat sa himpilan ng pulisya. Tahimik ang kapaligiran ng pulong, lahat ay nakikinig na may seryosong mukha. Sa pisara, isinulat ni Benigno ang 3 malalaking puntos. Sugat sa ulo, hindi nalunod, iginapos sa bato. Tiningnan niya isa-isa ang kanyang mga tauhan at pagkatapos ay sinabi, ito ay hindi aksidente, ito ay planadong pagpatay. Isa sa mga batang investigador ang nagtaas ng kamay. Kung pinukpok mula sa likod, ibig sabihin ay hindi nakalaban ang biktima. Tumango si Benigno. Ibig sabihin, kilala niya ang salarin o isang taong pinagkakatiwalaan niya. Dahil si Marco ay hindi handa na harapin ang panganib. Nagpatuloy ang diskusyon hanggang sa hating gabi. Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa isang taong nasa loob ng pamilya. Sila lamang ang maaaring lumapit kay Marco ng walang pagdududa. Sila lamang ang may oras upang bumuo ng isang senaryo. At sila lamang ang maaaring kontrolin ang mga manggagawa upang ang pagkakatuklas sa bangkay ni Marco magbigay ng pare-parehong sagot. Samantala, sa malaking bahay sa palaisdaan, hindi makatulog si Maria. Nakaupo siya sa kama, maputla ang kanyang mukha, blanko ang kanyang mga mata. Naalala niya ang gabi nang tawagin si Marco palabas ng bahay. Dumating ang kanyang asawa na may maliit na ngiti, naniniwala na ang paa niya ay tapat. Ngunit ilang minuto lamang pagkatapos noon, lahat ay naging madilim. Ang alaala na iyon ay bumabagabag sa bawat segundo, nagpapanginig sa kanyang katawan. Si Mang Lito ay nakaupo sa terasa, nakatitig sa palaisdaan na ngayon ay binabantayan ng police line. Halos maubos na ang sigarilyo sa kanyang kamay, ngunit hindi pa rin niya ito binibitawan. Alam niyang papalapit na ang mga pulis sa katotohanan, ngunit matigas pa rin ang kanyang puso. Nararamdaman niyang kung mananatili siyang kalmado, walang sinuman ang makakapagpatunay ng anuman. Kinabukasan, muling tinawag ni Benigno ang ilang mga saksi. Ipinakita niya ang larawan ng sugat sa ulo ni Marco at pagkatapos ay tinanong ang mga manggagawa, may narinig ba kayong malakas na tunog ng gabing iyon? Ang ilan ay umiling lamang, ngunit si Dante ay tila nag-aalinlangan. Sa wakas, na may mahinang boses, inamin niyang may narinig siyang tunog ng isang bagay na nahulog mula sa direksyon ng bodega bandang hating gabi. Ngunit hindi siya nangahas na lumapit. Ang pahayag na iyon ay lalong nagpatibay sa hinala. Bodega, nilo na lubid, kariton, at koral bilang 5, lahat ay magkakaugnay sa iisang kwento. Naramdaman ni Benigno na lalong nagiging malinaw ang mga piraso ng puzzle. Nang gabing iyon, nagsulat siya ng bagong tala sa kanyang kwaderno. Si Marco ay pinukpok, hindi nalunod. Ang pagpukpok ay nangangahulugan ng kataksilan. Ang salarin ay hindi nangahas na humarap. Piniling umatake mula sa likod. Iyon ay katangian ng krimen na ipinanganak mula sa takot at galit ng sabay-sabay sa nayon. Ang balita tungkol sa sugat sa ulo ni Marco ay mabilis na kumalat. Nagulat ang mga tao. Ang ilan ay nagbulungan na ang salarin ay tiyak na isang taong malapit. Isang ina na nagtitinda ng isda ang nagsabi ng mahina sa palengke, mas mabuti pang mawalan ng ari-arian kaysa mawalan ng konsensya. Ang kanyang sinabi ay nagpatango sa maraming tao ng tahimik.
Alam ni Major Benigno na ang daan patungo sa katotohanan ay mahaba pa. Ngunit sa resulta ng forensic na ito, mayroon na siyang matibay na batayan. Hindi na hinala, kundi isang siyentipikong katibayan na si Marco ay pinatay. Kailangan na lamang hanapin kung sino ang humawak ng pamukpok sa madilim na gabing iyon. Nang umagang iyon, matapos i-anunsyo ang resulta ng forensic, nagpa siya si Major Benigno na bumalik sa lokasyon. Naramdaman niyang hindi pa sapat ang sugat sa ulo at ang katawang nakagapos. Bawat pulgada ng lupa sa paligid ng koral bilang 5 ay dapat suriin ng mas detalyado. Ang araw ay kararating pa lamang nang bumaba ang pangkat ng investigador sa gilid ng koral. Bas pa ang putik, nag-iiwan ng kakaibang mga bakas. Dahan-dahang naglakad si Benigno. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat bakas. Lumuhod siya, hinawakan ang lupa gamit ang dulo ng kanyang daliri. May mahabang guhit na tila may isang bagay na hinila mula sa direksyon ng bodega patungo sa tubig. Nagbigay siya ng senyales sa isang batang investigador. Sukatin ang lapad ng guhit na ito. Idinikit ng investigador ang metal na panukat. Ang lapad nito ay tumutugma sa gulong ng maliit na kariton na nasa bodega. Marahang tumango si Benigno. Agad na iniugnay ng kanyang isipan ang larawang nakaimbak sa kanyang utak. Isang kariton na hinila sa madilim na gabi, nagdadala ng mabigat na karga patungo sa tahimik na koral. Ilang metro mula sa guhit na iyon, malinaw na nakikita ang dalawang uri ng bakas ng paa. Isang malaki, malalim, nag-iiwan ng bakas ng bota. Ang isa ay mas maliit, mas magaan. Katulad ng bakas ng tsinelas o sapatos ng babae. Ang mga bakas na iyon ay magkasunod, minsan ay nagpapatong-patong, nagpapakita na may dalawang tao na magkasamang naglakad. Matagal na tumayo si Benigno, tinitigan ang mga bakas na iyon. Mabigat ang kanyang puso, ngunit lalong nagiging malinaw ang kanyang isipan. Dalawang tao ang nagtulungan ng gabing iyon. Isang malakas na humila ng kariton na may malaking katawan. Isa pa na maliit, maaaring tumulong, maaaring kasama lamang, ngunit nandoon pa rin. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay resulta ng forensic, si Marco ay pinukpok nag-utos sa kanyang mga tauhan. Itala ang lahat, kunan ng larawan mula sa iba't ibang anggulo. Huwag hayaang may makaligtaang detalye. Tanghali na sa pansamantalang himpilan, ang mga larawan ng resulta ng pagsusuri sa lugar ng krimen ay idinikit sa isang malaking pisara. Lahat ng investigador ay nagtipon, nakatitig na may seryosong mukha. Itinuro ni Benigno ang larawan ng guhit ng kariton, ito ay mula sa bodega patungo sa koral. Pagkatapos ay itinuro niya ang larawan ng bakas ng paa. Dalawang tao, isang malaki, isang maliit. Tumahimik ang silid, alam ng lahat kung sino ang tinutukoy. Ang isang malaki ay tiyak na si Mang Lito, ang isang maliit ay tiyak na si Maria. Ang kanilang mga pangalan ay hindi binigkas, ngunit napuno na nito ang hangin sa pulong na iyon. Tinitigan ni Benigno ang kanyang mga tauhan. Mahina ngunit matigas ang kanyang boses. Ito ay nangangahulugan na tama ang ating pinaghihinalaan. Hindi lamang sila nagtatakip, sila ay direktang sangkot. Samantala sa malaking bahay, si Maria ay nakaupo sa kwarto. Blanko ang kanyang mga mata, nakatitig sa dingding. Nagsisimula na siyang makaramdam ng pagkaipit. Sa bawat oras na marinig ang tunog ng motor ng pulis na dumadaan, malakas na kumakabog ang kanyang puso. Alam niyang may natagpuan na ang mga pulis. Ang anino ng gabi nang siya ay nakatayo sa gilid ng koral, kasama ang kanyang biyenan, ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Sinubukan ni Mang Lito na manatiling kalmado. Inaayos pa rin niya ang mga manggagawa, nagbibigay pa rin ng utos. Ngunit alam ng lahat na may isang bagay na nagbago. Ang mga tao sa nayon ay nagsimula ng dumistansya. Wala nang palakaibigang ngiti. Tanging ang mapaghinalang tingin mula sa kalayuan. Sa hapon na iyon, umupo si Benigno mag-isa sa beranda ng himpilan ng pulisya. Umihip ang hangin sa hapon, dala ang amoy ng putik at alat ng dagat. Tinitigan niya ang kalangitan na dahan-dahang nagiging kahel. Sa kanyang puso, bumulong siya, Marco, ngayon alam na natin kung sino ang naglagay ng iyong katawan sa ilalim ng koral. Hinihintay na lamang ang oras hanggang sa sila ay umamin. Nang gabi, nagsulat siya sa kanyang kwaderno, guhit ng kariton, bakas ng paa ng dalawang tao.
Ang pinakamalinaw na ebidensya na ang pagpatay na ito ay hindi ginawa ng mag-isa. May kooperasyon, may plano, at may kataksilan na ginawa ng pinakamalapit na tao sa nayon. Ang balita tungkol sa bakas ng paa ay nagsimulang kumalat. Nagbulungan ang mga residente na nakahanap ng matibay na ebidensya ang mga pulis. Ang ilang mga tao ay nagulat, ang ilan naman ay marahang tumango. Tila matagal na nilang inaasahan. Isang matandang lalaki ang nagsabi ng mahina sa kapihan. Ang malaking puno ay maaaring bumagsak hindi dahil sa bagyo, kundi dahil sa anay mula sa loob. Ang kanyang sinabi ay nagpatahimik sa lahat, pinag-iisipan ang kahulugan ng mga salitang iyon. Alam ni Major Benigno na ang ebidensya sa lupa ay hindi maaaring magsalita gamit ang mga salita, ngunit ang mga guhit ng alon at bakas ng paa ay naghatid na ng isang kwento na mas tapat kaysa sa bibig ng tao. Ngayon na ang oras para siya ay kumilos sa susunod na yugto. Sirain ang pader ng katahimikan sa pagitan ni Mang Lito at Maria. Nang araw na iyon, ang bangkay ni Marco na nalinis na mula sa putik ay inihiga sa silid ng identifikasyon ng ospital. Ang liwanag ng puting ilaw ng neon ay nagpadagdag sa lamig ng kapaligiran. Si Major Benigno ay nakatayo sa tabi ng mesa na gawa sa bakal, naghihintay sa pagdating ng pamilya para sa opisyal na pagkilala. Unang pumasok si Maria. Nang buksan ang puting tela, ipinapakita ang mukha ni Marco na wasak na, agad siyang sumigaw ng malakas. Nanginginig ang kanyang katawan, nang hina ang kanyang tuhod hanggang sa bumagsak siya sa sahig. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay, umiiyak ng humahagulgol. Tumataginting ang kanyang boses sa buong silid. Ilang mga nurse ang nagmamadaling tumulong, dinala siya sa upuan. Ang kanyang pag-iyak ay hindi tumitigil, naging isang malakas na sigaw pa nga. Ang mga tao sa silid na iyon ay nakaramdam ng awa. Ngunit si Benigno, nanatiling nakatayo ng tuwid. Pinagmamasdan niya ang bawat detalye. Ang pag-iyak ni Maria ay mas tunog na parang takot kaysa pagluluksa. Nakita niya kung paano nanginginig ang mga balikat ni Maria. Hindi lamang dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagkabalisa. Isang bagay na kanyang itinatago ay nagsisimula ng mabunyag. Ilang minuto pagkatapos, pumasok si Mang Lito. Ang matandang lalaki ay dahan-dahang humakbang. Hawak pa rin ng kanyang kamay ang sigarilyong pinatay sa labas ng pinto. Tumayo siya sa gilid ng mesa, yumuko sandali, tinitigan ang bangkay ng kanyang anak. Pagkatapos, na may patag na boses, sinabi niya, si Marco iyan. Iyon lang. Walang luha, walang sigaw. Maingat na pinagmasdan ni Benigno ang bakas ng paa at kariton reaksyon na iyon. Isang normal na ama na makita ang kanyang anak na naging bangkay, lalo na sa isang kalunos-lunos na kondisyon. Tiyak na guguho, kahit man lang ay manginginig o iiyak o magagalit, ngunit si Lito ay hindi. Ang kanyang mukha ay nanatiling matigas, ang kanyang mga mata ay malamig na tila walang pakiramdam. Matapos ang proseso, dinala si Maria palabas na umiiyak pa rin. Si Mang Lito ay naglakad ng kalmado, bahagyang tumango lamang sa mga pulis, at pagkatapos ay lumabas ng walang salita. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay napakalinaw. Nang gabing iyon, umupo si Benigno sa kanyang opisina, nagsulat ng bagong tala. Si Maria ay sumisigaw, si Lito ay masyadong kalmado. Isa ay nagpapakita ng takot, isa ay nagpapakita ng buong kontrol. Parehong hindi normal na reaksyon. May lihim silang ibinabahagi, ngunit ang paraan nila sa pagharap dito ay magkaiba. Sa nayon, ang balita tungkol sa pagkakaiba ng reaksyon ay agad na kumalat. Ang mga taong dating nakakaramdam ng awa kay Maria ay nagsimulang magtanong, tapat ba ang kanyang pag-iyak? O isang dula-dulaan lamang? Samantalang ang malamig na kilos ni Mang Lito ay lalong nagpakumbinsi sa mga residente na may itinatago siyang isang bagay. Kinabukasan, tinawag ni Benigno ang ilang mga senior na investigador. Muli niyang pinanood ang recording ng kamera noong nakaraang gabi nang si Maria ay nakatayo ng matagal sa gilid ng koral. Pagkatapos ay ipinakita niya ang larawan ng bakas ng paa sa gilid. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa lahat ang reaksyon ni Lito sa silid ng identifikasyon. Na may mahinahong boses, sinabi niya, hindi lamang natin hinaharap ang isang pagpatay, hinaharap natin ang dalawang tao na gumaganap ng isang papel.
Isang batang investigador ang nagtanong, posible po bang si Maria ay biktima lamang na naipit sa laro ni Lito? Umiling si Benigno. Sinabi niya, kung biktima lamang siya, hindi niya kailangang magsinungaling tungkol sa tawag. Hindi rin niya kailangang tumayo sa gabi sa gilid ng koral. Ang kanyang pag-iyak ay nagpapakita na natatakot siya dahil ang lihim ay mabubunyag. Hindi dahil sa pagkawala ng asawa. Samantala, sa malaking bahay sa palaisdaan, si Maria ay nakahigang mahina. Namamaga ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang katawan. Sa bawat oras na maalala ang bangkay ni Marco, muli siyang umiiyak. Ngunit sa pagitan ng pag-iyak, ang kanyang isipan ay puno ng pagkabalisa. Papalapit na ang mga pulis at alam niyang mabilis o mabagal, lahat ay mabubunyag. Sinusubukan pa rin ni Mang Lito na panatilihin ang katatagan. Nakaupo siya sa terasa, nakatitig sa palaisdaan na ngayon ay bakante na. Patag ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang isipan ay umiikot. Napagtanto niyang hindi titigil ang mga pulis. Alam niyang isang maling hakbang mula sa kanya o kay Maria ay maaaring magbukas ng lahat. Bumuo ng bagong stratehiya si Benigno. Nagpasya siya. Oras na upang paghiwalayin ang dalawa. Ang psikolohikal na presyon ay magiging mas malakas kung hindi na nila mapapalakas ang isa't isa. Alam niya sa maraming kaso, kapag ang dalawang tao ay nagbabahagi ng isang lihim, karaniwan ay ang mas mahina ang unang bibigay. Nang gabing iyon, nagsulat siya sa kanyang kwaderno. Ang luha ay maaaring manlinlang, ang katahimikan ay maaaring manlinlang. Ngunit kung pareho silang nagmula sa isang dula-dulaan, mabilis o mabagal, ang maskara ay babagsak. At ang ating tungkulin ay tiyakin na mangyayari iyon. Si Major Benigno ay nakaupo sa silid pulungan, nakatitig sa malaking pisara na puno ng mga larawan at tala. Ang mga piraso ng ebidensya na nakalap ay nagsisimula ng bumuo ng isang buong larawan. Sandali siyang pumikit at pagkatapos ay dahan-dahang inisip muli ang gabi ng unang bahagi ng Hunyo. Ang gabi nang mawala ang buhay ni Marco. Tanging ang tunog ng mga kuliglig at ang simoy ng dagat ang maririnig sa palaisdaan sa Hagonoy. Madilim ang kalangitan, isang manipis na gasuklay na buwan ang nakabitin sa ibabaw ng malaking bahay. Si Marco ay nakaupo sa kanyang kwarto, nakatitig sa aklat-talaan ng aquaculture na bukas. Ang kanyang isipan ay puno pa rin ng matinding pagtatalo nila ng kanyang ama. Nais niyang patunayan na ang bagong paraan ay maaaring magpabuti sa palaisdaan, ngunit tumanggi ang kanyang ama. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang boses ni Maria sa kabilang linya ay malumanay ngunit nautal. Sinabi niyang nais niyang makipagkita sa poste ng bantay malapit sa bodega. Nais niyang makipag-usap, nais niyang humingi ng tawad. Sandaling natahimik si Marco. Kahit na mainit pa ang kanyang puso, lumambot pa rin siya. Kilala niya ang kanyang asawa bilang isang babaeng bihirang magsalita ng malakas. Kung tumawag siya sa hating gabi, nangangahulugang may isang bagay na mahalaga. Lumabas ng kwarto si Marco. Naglakad siya sa sala, bumaba sa hagdanang gawa sa kahoy. Hinihintay na siya ni Maria sa labas. Mukhang bas ang kanyang mga mata, malungkot ang kanyang mukha. Na may mahinang boses, sinabi niya, "Mahal, mag-usap tayo sandali. Ayokong magpatuloy tayong mag-away." Huminga ng malalim si Marco at pagkatapos ay tumango. Sinundan niya si Maria hiwalay na pagtatanong na naglalakad patungo sa poste ng bantay sa gilid ng koral. Tahimik ang gabi, tanging ang tunog ng mga palaka mula sa palayan sa likod. Sa likod ng mga palumpong, si Mang Lito ay nakatayo ng tahimik. Sa kanyang kamay ay isang mahabang piraso ng kahoy, matalas ang kanyang mga mata, mabigat ang kanyang hininga. Naghintay siya, pinipigilan ang sarili na manatiling kalmado. Ang gabing iyon ay hindi isang biglaang desisyon. Pinlano na niya. Ang pagtatalo nila ni Marco ilang araw na ang nakalipas ay nagdagdag lamang ng apoy sa kanyang puso. Umupo si Marco sa bangkong gawa sa kahoy sa poste ng bantay. Umupo si Maria sa harap niya, nakayuko. Tumulo ang kanyang luha. Sinabi niya ng marahan, "Mahal, natatakot akong mawala ka. Gusto kong maging maayos tayo." Lumingon si Marco, lumambot ang kanyang puso. Itinaas niya ang kanyang kamay upang hawakan ang balikat ng kanyang asawa.
Sa sandaling iyon, mula sa likod, isang mahabang piraso ng kahoy ang malakas na humampas sa likod ng ulo ni Marco. Ang tunog ng pagtama ng kahoy at buto ay narinig ng maikli. Si Marco ay natumba, nanlaki ang kanyang mga mata at pagkatapos ay bumagsak sa lupa. Nang walang pagkakataong magsalita, tinakpan ni Maria ang kanyang bibig, humikbi. Nanginginig ang kanyang katawan. Lumitaw si Mang Lito mula sa dilim. Malamig ang kanyang mukha. Nag-utos siya, bilisan mo, huwag kang masyadong umiyak. Kinalagkad nila ang katawan ni Marco patungo sa bodega. Ang malaking nilo na lubid ay handa na. Mahigpit na iginapos ang mga kamay at paa ni Marco. Pagkatapos ang kanyang katawan ay inilagay sa ibabaw ng maliit na kariton. Dahan-dahang hinila ang kariton, tinatahak ang daan ng lupa patungo sa koral bilang 5. Umugong ang gulong, nag-iwan ng mahabang guhit sa basang lupa. Si Maria ay naglalakad sa tabi. Nanginginig ang kanyang katawan. Paminsan-minsan ay lumilingon sa direksyon ng bahay. Tila takot na may makakita. Pagdating sa gilid ng koral, huminto sila. Isang malaking bato na karaniwang ginagamit bilang pabigat sa lambat ay handa na. Itinali ang batong iyon sa katawan ni Marco. Ang lubid ay pinatungan ng paulit-ulit. Lalong tumahimik ang gabi. Tanging ang hangin ang umiihip. Sandaling tinitigan ni Mang Lito ang bangkay ng kanyang anak. Matigas ang kanyang mukha, blanko ang kanyang mga mata. Pagkatapos, kasama si Maria, itinulak nila ang katawan na iyon sa gilid. Umalon ang tubig. Ang katawan ni Marco ay nahulog sa koral na may malakas na tunog at pagkatapos ay lumubog sa ilalim ng putik. Muling tumahimik. Walang dasal, walang pag-iyak, tanging ang tubig ng koral na marahang gumagalaw, nilalamon ang lihim na iyon sa ilalim ng lupa. Matagal na tumayo si Mang Lito. Isang sigarilyo ang nakasindi sa kanyang daliri. Ang usok ay pumapailan lang sa hangin ng gabi. Alam niyang mula noon, hindi na magiging pareho ang kanyang buhay, ngunit ang galit at kasakiman ay nagtakip sa lahat ng pakiramdam. Si Maria ay nakatayo sa likod niya, maputla ang kanyang mukha, tumulo ang luha, ngunit ang kanyang mga labi ay mahigpit na nakatikom. Binuksan ni Major Benigno ang kanyang mga mata. Ang muling pagtatanghal sa kanyang isipan ay tila totoo. Tila siya mismo ay nakatayo sa poste ng bantay ng gabing iyon. Alam niyang ang katotohanan ay mapapatunayan lamang sa pamamagitan ng ebidensya at pag-amin. Ngunit ang larawang iyon ay sapat na para sa kanya upang maunawaan kung paano nangyari ang lahat. Nang gabing iyon, nagsulat siya ng bagong tala. Si Marco ay hindi namatay dahil sa pagkalunod. Namatay siya dahil sa pagpukpok mula sa likod. Ang salarin ay hindi isang estranghero. Tanging isang taong malapit ang maaaring mag-anyaya sa kanya na lumabas sa gabi. At tanging ang kanyang sariling ama ang may kakayahang maglagay ng bato sa kanyang katawan nang walang pakiramdam. Isinara ni Benigno ang kanyang aklat. Tumingin sa kalangitan ng gabi sa Hagonoy. Sa kanyang puso, nangako siyang hindi titigil hanggang sa lumabas ang katotohanan mula sa bibig ng salarin. Noong araw na iyon, ika-7 ng Hunyo 2018, ang silid-danungan ng pulisya ng Bulacan ay puno ng tensyon. 2 silid ang inihanda. Ang isa ay para kay Maria, na may kasamang isang babaeng investigador. Ang isa pa ay para kay Mang Lito na may 2 senior na investigador. Pinamunuan ni Major Benigno ang 2 mula sa likod ng madilim na salamin, pinagmamasdan ang bawat galaw. Nakaupo si Maria sa upuang gawa sa kahoy. Bahagyang nakayuko ang kanyang katawan. Maputla ang kanyang mukha, namamaga ang mga mata dahil sa kakulangan ng tulog. Ang kanyang maliliit na kamay ay kinukuyom ang tissue hanggang sa madurog. Ang babaeng investigador sa harap niya ay nagsasalita ng malumanay. Tila isang nakatatandang kapatid na nagpapakalma sa nakababata. Maria, alam naming nalulungkot ka. Ngunit lahat ng ebidensya ay tumuturo rito. Kung ikaw ay naipit lamang, ito na ang oras para magsalita. Yumuko si Maria, hindi sumagot. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mesa, nanginginig ang kanyang mga labi. Dahan-dahang pumasok si Major Benigno, umupo sa harap niya. Nagsalita siya na may mahinang boses, naniniwala akong minahal mo si Marco, ngunit kung patuloy kang mananahimik, lulubog ka kasama ng pagkakamali ng ibang tao.
Binuksan niya ang folder, inilabas ang larawan ng maliit na bakas ng paa sa gilid ng koral, at pagkatapos ay inilagay ito sa mesa. Tingnan mo ito, ang bakas ay katulad ng iyong tsinelas. Tumingala si Maria, nanlaki ang kanyang mga mata. Nagpatuloy si Benigno. Paano mo masasabi na hindi ka kailanman lumapit sa koral? Bumagsak ang luha mula sa pisngi ni Maria. Bumulong siya. Minsan lang akong pumunta doon. Marahang umiling si Benigno. Inilabas niya ang isa pang larawan, kuha mula sa kamera sa gabi na nagre-record kay Maria na nakatayo ng matagal sa gilid ng koral. Sinabi niya, ang isang taong walang alam ay hindi tatayo ng ganoon katagal sa isang lugar na dapat niyang katakutan. Paglilitis at huling hatol nagsimulang manginig si Maria. Nanginginig ang kanyang mga labi. Pagkatapos ay sinabi niya ng mahina, kung magsasabi ako, magiging mas magaan ba ang batas? Tinitigan siya ni Benigno at pagkatapos ay sumagot, kung ikaw ay napilitan, kung ikaw ay tapat, ang batas ay maaari pa ring tumingin ng may puso, ngunit kailangan mong ikwento ang lahat mula sa simula. Sa kabilang silid, si Mang Lito ay nakaupo na may tuwid na katawan. Nakasandal ang kanyang likod, kalmado ang kanyang mukha, matalas ang kanyang mga mata. Tinanong siya tungkol sa sugat sa ulo. Sumagot siya ng maikli, hindi ko alam. Tinanong tungkol sa kariton at nilo na lubid, sinabi niya, iyon ay mga karaniwang gamit sa trabaho. Ngunit nang sabihin ng investigador, nagsimula ng magsalita si Maria. Sinabi niya, lahat ng ito ay ideya ninyo. Kayo ang pumilit sa kanya na sumama. Nagbago ang mukha ni Lito. Nanlaki ang kanyang mga mata, kumuyom ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Sumigaw siya ng malakas. Sinungaling! Siya ang nagsimula. Siya ang nag-udyok sa akin. Nayanig ang silid sa kanyang boses. Nagkatinginan ang mga investigador. Si Major Benigno na nanonood mula sa likod ng madilim na salamin ay marahang tumango. Ito ang kanyang hinihintay. Ang pagsabog ng emosyon ay ang unang siwang sa matigas na pader na itinayo ni Lito. Pumasok siya sa silid, dahan-dahang naglakad, at pagkatapos ay tumayo sa harap ni Lito. Na may mahinang boses, nagtanong siya, kaya inaamin ninyo na kayo ang pumukpok kay Marco ng gabing iyon. Sandaling natahimik si Lito. Namula ang kanyang mukha, lumabas ang pawis sa kanyang sentido. Pagkatapos ay sinabi niya ng mahina, hindi siya karapat-dapat na mamuno sa palaisdaang ito. Alam lang niya ang teorya, hindi alam ang trabaho. Hindi ko maaaring hayaan na lahat ng aking itinayo ay masira sa kanyang mga kamay. Iyon ang pangungusap na nagsara sa lahat ng kasinungalingan. Alam ni Benigno. Ang pag-amin ay hindi palaging sa anyo ng direktang mga salita. Minsan ang galit ay nagbubukas ng daan patungo sa katotohanan. Nang gabing iyon, nagsulat siya ng bagong tala. Si Maria ay nanghina, si Lito ay sumabog. Dalawang maskara ang nagsimulang magkabitak. Isa ay umiiyak dahil sa takot, isa ay galit dahil sa dignidad. Ngunit pareho silang salarin sa nayon. Ang balita tungkol sa interogasyon ay mabilis na kumalat. Ang mga tao ay nagtipon sa kapihan, pinag-uusapan na si Maria ay maaaring umamin na si Lito ay nagsisimula ng matalo sa kanyang emosyon. Isang matandang mangingisda ang nagsabi ng mahina. Ang lihim ay hindi maaaring ilubog magpakailanman tulad ng bangkay ng isda sa dagat, sa huli ay lulutang din ito. Alam ni Benigno na ngayon ay oras na lamang bago ang dalawang salarin ay tuluyang magbukas ng bibig. Nang gabing iyon, nagpatuloy ang interogasyon hanggang madaling araw. Sa wakas ay sumuko si Maria. Na may paos na boses, sinabi niya, lahat ay nagsimula noong Abril nang umalis si Marco ng 3 araw sa ibang lungsod. Nang gabing iyon, kumatok si Mang Lito sa pinto ng kanyang kwarto, dala ang isang baso ng lambanog at matatamis na salita. Sa simula ay tumanggi siya, ngunit pagkatapos ay nahulog sa bitag. Ang lihim na relasyong iyon ay lumago na maihalong takot at ambisyon. Mula doon ipinanganak ang plano na patayin si Marco. Humagulgol si Maria. Tinakpan niya ang kanyang mukha. Nayanig ang kanyang katawan. Nagkamali ako, sir. Hindi ko kayang umalis sa bitag na iyon. Ngunit natatakot din akong mawala ang lahat. Patuloy siyang nagsalita.
Ikinuwento kung paano ng gabing iyon ay tinawagan niya si Marco, hiniling na lumabas sa dahilan na nais niyang humingi ng tawad. Pagkatapos ay kung paano pinukpok ni Mang Lito mula sa likod. At silang dalawa ay kinaladkad ang katawan patungo sa bodega, iginapos at pagkatapos ay itinapon sa koral bilang 5. Sa kabilang silid, si Mang Lito na narinig na umamin na si Maria ay tumawa ng mapait. Sinabi niya ng malakas, siya ang nang-akit sa akin. Siya ang nagsabi na kung mawawala si Marco, atin na ang palaisdaang ito. Huminto siya sandali, pagod ang kanyang mukha, at pagkatapos ay nagpatuloy ng mahina. Ako ang pumukpok sa kanya. Ako ang kanyang ama, ngunit hindi ko matiis na makita ang isang mahinang anak na humahawak sa lahat ng aking itinayo. Tumayo si Major Benigno ng tahimik sa pagitan ng dalawang silid. Hindi siya nagsaya sa kanyang tagumpay, hindi rin siya nakahinga ng maluwag. Mas naging mabigat ang kanyang puso. Isang pamilya ang gumuho hindi dahil sa kahirapan o sakuna, kundi dahil sa kasakiman at pagnanasa na hindi makontrol. Ilang araw pagkatapos, inihayag ang opisyal na balita. Si Maria at Mang Lito ay itinalaga bilang mga suspect sa planadong pagpatay. Nagimbal ang nayon ng Hagonoy. Dumagsa ang mga tao sa korte nang idaos ang unang paglilitis noong Setyembre 2018. Puno ang silid ng paglilitis. Binasa ng hukom ang sakdal na may matigas na boses. Si Mang Lito ay tinawag na utak at pangunahing salarin. Si Maria ay tinawag na kasama na tumulong mula simula hanggang wakas. Idiniin ng taga-usig na ito ay hindi isang biglaang kilos, kundi isang planong pinag-isipan. Nakaupo si Maria sa upuan ng akusado na may nakayukong ulo. Umiiyak siya, paminsan-minsan ay tinatakpan ang mukha sa pamilya ni Marco. Humingi siya ng tawad na may mahinang boses, humihingi ng kapatawaran. Ipinagtanggol siya ng kanyang abogado sa dahilan na si Maria ay naipit, pinilit at ginamit pa ng biyenan. Ngunit mariing itinanggi ito ng taga-usig. Kung totoo siyang napilitan, bakit siya nagsinungaling tungkol sa tawag? Bakit siya tumayo sa gilid ng koral sa gabi? Bakit niya kinaladkad ang katawan ng kanyang sariling asawa? Iba si Mang Lito. Nakaupo siya ng tuwid, malamig ang kanyang mukha, walang luha, walang paghingi ng tawad. Nang tanungin ng hukom kung nagsisisi siya, sinabi lamang niya, nagsisisi lamang ako dahil nagkamali ako sa pagkilala kay Marco. Akala ko sisirain niya ang palaisdaan. Ngunit ako pala ang sumira sa aking sariling pamilya. Narinig ng mga residente ng nayon ang pangungusap na iyon na maihalong damdamin. Mayroong nagalit, mayroong nalungkot, mayroon ding umiling, hindi makapaniwala. Isang ina ang bumulong sa kanyang katabi. Kung ang isang ama ay kayang pumatay ng anak, kung ang isang asawa ay kayang magtaksil sa asawa. Masyado nang madilim ang mundong ito. Ilang beses na naganap ang paglilitis. Sa wakas, ibinaba ang hatol. Si Mang Lito ay hinatulan ng parusang kamatayan. Si Maria ay nakatanggap ng habang buhay na pagkakakulong na may kaunting kabawasan dahil sa pag-amin at itinuring na hindi pangunahing salarin. Nang basahin ang desisyon, tumahimik ang silid ng paglilitis. Walang palakpakan, walang sigawan, tanging luha at mapait na pakiramdam. Pagkatapos ng paglilitis, lumabas si Benigno ng gusali. Mabigat ang hangin sa hapon sa Bulacan. Sa kanyang kamay ay ang maliit na kwaderno na tapat na naglalaman ng bawat detalye ng investigasyon. Binuksan niya ang huling pahina at nagsulat. Ang katotohanan ay sa wakas ay lumitaw hindi dahil sa kanilang mga salita, kundi dahil sa ebidensya na hindi maaaring itago. Ang tubig, putik, kahit na ang sugpo sa koral, lahat ay naging piping saksi na nagpakita ng daan patungo sa katarungan. Ang koral bilang 5 ay bakante na ngayon. Ang police line ay inalis na, ngunit walang sinumang nangangahas na mag-alaga ng sugpo doon muli. Tinatawag itong isumpang koral ng mga tao. Sa bawat oras na dumaan, sila ay bumubulong ng mahina. Doon natagpuan ang bangkay ni Marco. Doon inilubog ng kasakiman ng isang ama at ang kasinungalingan ng isang asawa ang pag-ibig at dugo ng pamilya. Ang malaking bahay ni Mang Lito ay dahan-dahang inabandona. Ang puting pintura nito ay nagsisimula ng matuklap. Ang mga damo ay tumutubo sa bakuran. Wala nang mga manggagawa. Wala nang tunog ng mga makina, tanging katahimikan ang natira.
Para kay Major Benigno, ang kasong ito ay nag-iwan ng isang sugat sa kanyang puso. Madalas siyang umupo mag-isa sa beranda ng kanyang bahay, nakatitig sa malayo sa dagat. Sa kanyang puso, nagmumuni-muni siya kung gaano karupok ang tao sa harap ng pagnanasa. Ang yaman at kapangyarihan ay maaaring maging sanhi upang makalimutan ng isang ama ang kanyang pagmamahal, maaaring maging sanhi upang magtaksil ang isang asawa sa kanyang asawa. Ngunit mula sa kasong ito ay mayroon ding aral. Madalas sabihin ng mga residente ng nayon, gaano man katibay ang pagtatakip sa kasinungalingan, ito ay aalingasaw. Tulad ng bangkay ng isda na itinapon sa dagat, sa kalaunan ay lulutang din ito sa ibabaw. Ganoon din sa katotohanan, palagi itong lilitaw kahit na mula sa pinakamalalim na putik. Nang gabing iyon, isinara ni Benigno ang kanyang kwaderno. Tumingin siya sa kalangitan at bumulong, "Marco, magpahinga ka na. Umiiral na ang batas. Ang iyong katotohanan ay hindi na nakalubog." Mga kaibigan, ang kwentong ito ay nagtapos ng mapait. Isang anak na dapat sana ay pinoprotektahan ay pinatay mismo ng kanyang ama. Isang asawa na dapat sana ay tapat ay nagtaksil. Ngunit ang katotohanan ay lumitaw pa rin. Dahil sa pasensya, pagsisikap at katapatan ng kalikasan na hindi maaaring suhulan. Mula sa kwentong ito, natutunan natin na ang kasakiman ay nagdudulot lamang ng kapahamakan. Ang pagnanasa at kasinungalingan ay maaaring magtago ng katotohanan sandali, ngunit hindi magpakailanman. Tulad ng tubig na laging naghahanap ng siwang, ang katotohanan ay makakahanap ng daan palabas. Ano sa tingin ninyo, mga kaibigan? Karapat-dapat bang ipagpalit ang yaman sa buhay at